pagtataksil at 5 taong katahimikan. 6 na taon na ang nakalipas nang magkaroon ako ng relasyon, ngunit ang aking asawa ay hindi nag-ingay kahit minsan. Nang ipanganak ng aking Kerida ang aming kambal na anak, doon ko lang napagtanto kung gaano kalupit ang aking asawa. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin ng banyo, inaayos ang aking silk barong na binigay ni Ina matapos ang isang mainit na hapon. Sa salamin, nakita ko ang isang 42 anyos na lalaki. Maayos ang buhok, maganda ang kutis dahil sa mamahaling treatment. Sa mata ng lahat, ako ay isang matagumpay na lalaki, isang matatag na pilar ng pamilya at kinaiinggitan. CEO ng isang kilalang interior design company sa Makati, may malaking apartment, matalinong asawa at mabait na anak na babae. Ang fasade na iyon ay napaka-perpekto. Minsan, naniniwala ako na iyon ang katotohanan. Nang lumabas ako ng banyo, isang pamilyar na amoy ng pagkain ang tumama sa aking ilong. Amoy ng sinigang, pritong isda, ang amoy ng home-cooked na pagkain na inihahanda pa rin ni Sofia araw-araw na ngayon ay tila napakaluma na para sa akin. Nakahanda na. Umupo ka na sa mesa. Kainin mo habang mainit pa. Tumingin sa akin si Sofia at ngumiti ng may kahinaan. Siya ay laging ganoon. Pagkalipas ng ilang taon, wala pa ring nagbago, walang reklamo, isang tipikal na probinsyana na asawa na naglilingkod sa kanyang asawa at anak. Dati, ang kabaitan at pagtitiis niya ang nagpakasal sa akin. Ngunit ngayon, sa peak ng aking tagumpay, ang kanyang pagsunod ay tila isang tinik sa aking mata. Tila siya ay malamig na tsamporado, nakakabagot at walang lasa. Umupo ako sa mesa at kaswal na kinuha ang spoon and fork. Ang aking anak na si Angela ay nakayuko, kumakain habang nakatingin sa kanyang telepono. Ang aga mo, Tay. Kadalasan 9 o 10 PM ka na umuuwi. Tanong ng anak ko, hindi inaalis ang tingin sa screen. Oo. Maagang natapos ang trabaho. Kumain ka na lang. Maikli akong sumagot. Ang aking isip ay nananatili pa rin sa matapang na pabango ni Ina. Ang mesa ay puno ng mga pagkain na gusto ko, ngunit pakiramdam ko masama ang aking tiyan. Sa loob ng 5 taon, nabuhay ako ng 2 buhay. Sa araw, ako ay isang kagalang-galang na CEO at ang mainit na kasintahan ni Ina, ang aking maganda at mas batang secretary. Sa tabi ni Ina, naramdaman ko na bumabata ako at minamahal tulad ng isang hari. Sina ay alam kung paano siya mag-ayos, magsalita ng matamis at paano ako mababaliw sa kama. Ngunit pag-uwi, kailangan kong maging isang ulirang asawa, kumain ng walang lasa na home-cooked na pagkain at makinig sa mga walang kabuluhang kwento ni Sofia tungkol sa presyo ng groceries o sa mga kamag-anak sa probinsya. Kumain ka ng isdang ito. Bumili ako ng sariwang maya-maya ngayon sa palengke, niluto ko sa paraang gusto mo. Kinuha ni Sofia ang malaking piraso ng isda at inilagay sa aking plato, tumitingin sa akin ng may pag-asa. Kinain ko ito ng may pag-aatubili. Masarap ito, tulad ng dati. Ngunit ang lasa ay kulang para punuan ang aking pagkasakim at pagkauhaw sa bago. Nginuya ko ang pagkain na parang damo. Sa aking isip, naghahanap ako ng dahilan para makapagbiyahe sa Palawan kasama si Ina sa susunod na araw. Ang dahilan ng business trip ay ang paborito kong palusot na hinding-hindi pinagdududahan ni Sofia. Nagtiwala ng lubusan si Sofia sa akin. Naniniwala siya sa aming nakaraan. Noong naghirap kami, naghati kami ng instant noodles sa maliit na apartment at binuo ang kumpanya. Naniniwala siya na ako ay isang taong may utang na loob. Ang kanyang bulag na pananampalataya ang nagpadagdag sa aking kayabangan. Naisip ko na ang mga babae ay tahimik lang na parang pusa sa isang sulok ng kusina basta't mayroon silang matitirahan at pambili ng pagkain. Hindi niya alam na ang allowance na binibigay ko buwan-buwan ay isang maliit na bahagi lang ng aking yaman. Karamihan sa kita ng kumpanya at ang kickbacks ay ginagamit ko sa mamahaling shopping, BGC condo at mamahaling kotse ni Ina. Hirap ka ba sa trabaho? Mukhang madalas kang bumuntong hininga. Tanong ni Sofia.
habang nagbabalat ng hipon para sa aming anak. Ayos lang. Mahirap ang market. Marami akong iniisip. Ikaw, manatili ka na lang sa bahay, magluto, at alagaan ang bata. Hindi mo naman naiintindihan ang trabaho ko, sagot ko. May pagkairita sa aking boses. Tahimik na yumuko si Sofia sa kanyang plato. Nakita ko ang isang pahiwatig ng pagtataka sa kanyang mata, ngunit nagkunwari akong hindi ko nakita. Sanay na ako sa pagtitiis ni Sofia. Ang kanyang pagtitiis ay isang kalasag na nagtatago ng aking pagtataksil. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ko naman pinababayaan ang asawa at anak ko. Binibigyan ko sila ng lahat ng kailangan nila. Ginawa ko na ang parte ko. Normal lang naman sa lalaki ang magloko. Basta't umuwi ako at gampanan ang aking tungkulin bilang head ng pamilya, sapat na iyon, hindi ba? Nang gabing iyon, nakahiga ako sa tabi ni Sofia at narinig ko ang kanyang regular na paghinga, ngunit hindi ako makatulog. Ang telepono na itinago ko sa ilalim ng unan ay patuloy na kumikislap sa mensahe ni Ina. Miss na kita, baby. Pati si baby miss na ang daddy niya. Nagulat ako. Baby? Ano ang sinasabi ni Ina? Buntis ba siya? Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang telepono, at nagpunta sa banyo. Anong sinasabi mo? Anong baby? Nagtatanong ka ba talaga? O nagkukunwari ka lang? Buntis ako. Pumunta ako sa doktor kaninang umaga. Kambal daw, at malaki ang posibilidad na lalaki. Ang aking puso ay humampas ng malakas. Kambal na lalaki. Mayroon na akong anak na babae, si Angela. Ngunit mayroon akong matinding pagnanais na magkaroon ng anak na lalaki ang magpapatuloy sa aming linya. Ang aking mga magulang sa probinsya ay palihim na nagbibigay ng presyon sa akin. Si Sofia ay nasuri na mahina ang katawan matapos manganak kay Angela at hindi na maaaring magbuntis pa. Iyon din ang isa sa mga dahilan na nagbigay ng palusot sa aking pagtataksil. Tiningnan ko ang salamin. Ang aking mukha ay maliwanag na kumikinang. Ang langit ay nasa panig ko talaga. Pera, posisyon, magandang babae, at ngayon, mayroon akong anak na lalaki. Lahat ay nasa aking kamay. Nagsulat ako ng reply kay Ina. Pupunta ako bukas ng umaga. Mahal kita, sa bago nating pamilya. Bumalik ako sa kama at tiningnan si Sofia na natutulog ng mahimbing. Ang kanyang walang makeup na mukha, ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mata. Biglang naisip ko na siya ay isang hindi kinakailangang tao sa maliwanag na kinabukasan na iginuguhit ko. Isang matanda at walang klas na asawa na hindi nagbigay ng anak na lalaki at hindi makakatulong sa aking social life. Oras na para magbago. Gaano man ka-sentimenting damit, hindi mo ito masusuot sa isang glamorous party kung luma na ito. Nagsimula akong magplano sa aking isip. Ang plano na iwanan ang nakaraan, ang asawa kong ito, at tanggapin ng may pagmamalaki si Ina at ang aming 2 anak na lalaki sa bahay. Isang plano na aayusin ng maayos upang hindi ako mapahiya sa publiko at aalis si Sofia nang walang ingay. Kinabukasan ng umaga, nagpunta ako sa opisina ng mas maaga kaysa sa dati. Hindi para magtrabaho, kundi para kumain ng breakfast kasama si Ina. Naglakad palabas si Ina sa lobby ng mamahaling BGC apartment na binili ko noong nakaraang taon. Nakasuot siya ng isang manipis na maternity dress at ang kanyang mukha ay puno ng glamour at sigla. Iba siya sa nakakabagot na itsura ni Sofia tuwing umaga. Baby, agad niyang niyakap ako nang umupo siya sa passenger seat. Masaya ako. Kambal daw. Hinawakan ko ang kanyang tiyan. Wala pa akong nararamdaman, ngunit ang ideya na maging ama ng 2 anak na lalaki ay nagpalakad sa akin sa alapaap. Siyempre, masaya ako. Matagal ko na itong hinintay. Napakahusay mo, Ina. Kumain kami ng brunch sa isang high-end restaurant. Habang kumakain, maingat na nagsalita si Ina. Pero, babe, kapag ipinanganak na ang mga baby natin, hindi sila pwedeng magdala ng apelyido ng nanay nila o maging illegitimate child, di ba? Ayaw ko niyan. Dapat silang maging kagalang-galang. Ang mga salita ni Ina
ay tila karayom na tumama sa aking balon ng kaligayahan na nagpabalik sa akin sa katotohanan. Tama siya. Hindi pwedeng tawaging bastard ang mga anak kong lalaki. Kailangan kong bigyan sila ng perpektong pamilya. At iyon ay nangangahulugan na kailangang palitan ang may bahay. Huwag kang mag-alala, hinawakan ko ang manipis na kamay ni Ina. Naisip ko na ang lahat. Hinding-hindi ko kayo pahihirapan. Makikipagdiborsiyo ako. Kumislap ang mata ni Ina, ngunit nagkunwari pa rin siyang nag-aalala. Pero, papayag ba si Ate Sofia? At ang yaman? Narinig ko, mayaman din siya. Ngumiti ako. Ano ang alam ni Sofia? Buong buhay niya, nasa kusina lang siya. Akala niya, ang pera na binibigay ko lang ang lahat. Hawak ko ang lahat ng yaman. Ang kumpanya ay nasa pangalan ko at naayos ko na nang matalino ang lahat ng bahay at lupa. Kapag nagdiborsyo kami, bibigyan ko lang siya ng apartment na tinitirhan namin at kaunting ipon at tapos na. Napakabait niya. Susundin niya ang lahat ng gagawin ko. Naalala ko ang mga pagkakataon na pinapirmahan ko si Sofia sa mga dokumento. Palagi kong pinipili ang mga oras na abala siya sa bahay o kapag may sakit si Angela. Laging inilalagay ko ang real estate transfer papers o power of attorney sa pagitan ng mga utility bills o insurance papers. Baby, pakipirmahan mo to. Kailangan ko nang umalis para makipagkita sa client. Sa kanyang bulag na pananampalataya, hinding-hindi babasahin ni Sofia ang isang linya at mabilis siyang pipirma, ang kanyang mabilis at hindi maayos na sulat. Sa paggunita, napakatalino ko. Ang isang lalaki na gumagawa ng malalaking bagay ay dapat tumingin sa malayo at malaman kung nasaan ang tunay niyang pahinga. Si Sofia ay isang luma at sirang istasyon lang at ngayon oras na para sumakay ako sa yate at maglayag patungo sa malawak na karagatan. Kaya, kailan mo sasabihin kay Ate Sofia? Tanong ni Ina. Nagmamadali. Malapit na. Hahanap ako ng tamang oras. Ikaw, mag-focus ka lang sa pagbubuntis. 2 malusog na anak lang ang ibigay mo sa akin. Ako na ang bahala sa lahat. Hinatid ko si Ina at nagkulong ako sa opisina. Hindi para magdisenyo, kundi para suriin muli ang aking yaman. Ang mga kondo sa Taguig, ang 3 parsela ng lupa sa Batangas, ang pagmamay-ari sa 2 subsidiary ng kumpanya, lahat iyon ay bunga ng aking dugo at pawis. Iyan ang naisip ko. Kahit totoo na ipinagbili ni Sofia ang lahat ng kanyang wedding jewelry at nang hiram ng pera sa kanyang pamilya para magsimula ako ang nagmaneho ng barkong ito sa loob ng 10 taon at ako ang nagdala ng mga client mula sa labas. Nag-asikaso lang siya ng bahay kaya gaano kalaki ang ambag niya. Ang pagbibigay sa kanya ng apartment at pagpapalaki ni Angela ay sapat na awa. Binuksan ko ang safe at kinuha ang folder ng real estate papers. Kakaiba. Nilagay ko ang land title sa Batangas sa itaas, ngunit hindi ko mahanap. Baka nalasing ako noong huling kinuha ko at nailagay ko sa ibang lugar. Nag-aalala ako, ngunit agad kong binaliwala. Ako lang ang may hawak ng susi ng safe at ako lang ang nakakaalam ng password. Si Sofia ay walang alam sa mga ganitong bagay. Siguro, naiwan ko sa drawer ng aking den. Tinawagan ko si Attorney Leo Gomez, ang aking personal lawyer at matalik na kaibigan, na tumulong sa akin na maiwasan ang mga batas sa buwis. Leo, maghanda ka ng divorce papers para sa akin. Lawsuit man o agreement, walang akong pakialam, basta't ayusin mo ng mabilis. Gusto kong protektahan ang yaman ko. Alamin mo kung paano ko mapapatunayan na ang yaman ay nabuo sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap. Narinig ko ang mahinang tawa ni Leo sa kabilang linya. Sir, sa wakas, iiwanan mo na ang malamig na sabaw at kukuha ng mainit. Naiintindihan ko. Ako na ang bahala, pero kailangan mong maging maingat sa asawa mo. Ang mga babaeng napakabait, kapag nagalit, mas nakakatakot sila. Kilala ko ang asawa ko. Kung may lakas siya ng loob na gawin iyon, lalakad ako ng baligtad. Ikaw na lang ang maghanda ng mga papeles. Nang ibaba ko ang telepono, sumandal ako sa silya.
Naisip ko ang kinabukasan. Isang malaking kasal sa beach. Si ina sa isang nakasisilaw na wedding gown at ang dalawa naming anak na lalaki na tumatakbo sa paligid. Magsisimula ako ng isang mas marangya at mas makabuluhang buhay. Sana alam ni Sofia ang kanyang lugar at tanggapin ang kanyang kapalaran. Kahit tapos na ang pag-ibig, nananatili pa rin ang utang na loob. Hindi ko siya pababayaan na magutom. Nang hapong iyon, nagpasyahan kong umuwi ng mas maaga. Dumaan ako sa isang gourmet fruit shop at bumili ng pinakamahal na champagne grapes. Gusto ni Sofia ang champagne grapes, ngunit hindi siya bumibili dahil sa mahal. Ang kahon ng prutas na ito ay magiging isang pain reliever, ang huling kabaitan na ibibigay ko sa kanya bago ang decisive blow. Naisip ko na may natitira pa akong conscience at ako ay isang lalaking nag-iisip sa unahan. Hawak ang kahon ng champagne grapes, pumasok ako sa bahay na may postura ng isang taong muling aayusin ang world order niya. Ngunit hindi ko alam na ang malaking pinto na iyon ay magbubukas sa prolog ng aking trahedya. Ang hangin sa bahay ay kakaibang tahimik. Si Angela ay nasa tutorial class pa. Sa kusina, si Sofia ay nakatalikod at ang tunog ng kutsilyo at cutting board ay regular na naririnig. Naghihiwa siya ng karne. Ang amoy ng pritong karne ay masarap, ngunit kakaiba. Sa araw na iyon, pakiramdam ko ay nakakasuka. Nandyan ka na? Tanong ni Sofia, hindi lumingon. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Oo, bumili ako ng champagne grapes na gusto mo. Napakasarap daw nito, matamis na parang pulot. Inilagay ko ang kahon ng prutas sa mesa. Sinisikap na maging natural at masaya ang kapaligiran. Pinatay ni Sofia ang gas, naghugas ng kamay at dahan-dahang lumingon. Tiningnan niya ang kahon ng prutas at pagkatapos tiningnan niya ako. Wala sa kanyang mata ang kaligayahan o damdamin na inaasahan ko. Ito ay malalim, itim at tahimik na parang isang lawa sa taglagas na nagpapakita ng aking mapagkunwaring itsura. Salamat. Matagal na rin nang huli mong naalala ang gusto ko, kaswal na sabi ni Sofia. Imbes na sumugod sa prutas, kumuha siya ng isang silya at umupo sa tapat ko. Umupo ka rin. May gusto rin akong sabihin sa iyo. Natigilan ako. Kung normal si Sofia, nag-iingay na siya at nagmamadaling hugasan ang prutas. Ano ang attitude na ito? May narinig ba siyang tsismis? Imposible iyon. Kami ni Ina ay napakaingat. At ang mga kaibigan ko ay protektado ako. Kumuha ako ng silya at umupo. Ang aking puso ay bumibilis, ngunit sinikap kong manatiling kalmado tulad ng isang CEO. Anong nangyari? Dahil ba sa tuition fee ni Angela o may problema ba sa pamilya mo? Sabi ko, sabihin mo lang kung may kailangan ka. Ililipat ko ang pera sa account mo. Diretso akong tiningnan ni Sofia. Ang kanyang manipis na labi ay bahagyang umangat. At ngumiti siya ng isang makabuluhang ngiti na hinding-hindi ko nakita sa loob ng 15 taon naming kasal. Ilipat ang pera? May natitira pa bang pera para ilipat mo? Ang tanong ni Sofia ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Napakunot ang noo ko, nagpakita ng pagkainis. Anong sinasabi mo? Ako ang kumikita, kung wala akong pera, sino ang mayroon? Nakikinig ka ba sa mga walang kabuluhang kuwento ng mga kapitbahay at sinisiraan mo ang asawa mo? Hindi agad sumagot si Sofia. Tumayo siya, naglakad patungo sa glass cabinet sa sala at kinuha ang isang folder ng asul na file. Inilagay niya iyon sa mesa, sa tabi ng pula, at masarap na kahon ng champagne grapes. Bago tayo mag-usap, tingnan mo muna ito. Tiningnan ko ang file. May masamang pakiramdam ako. Ang kamay ko ay bahagyang nanginginig habang binuklat ko ang cover. Ang una kong nakita ay ang transaction statement ng corporate bank account. Ang balanse ay may malinaw na zero na bilog. Ang susunod ay ang stock transfer agreement ng kumpanya. Ang mga pangalan ng transferee ay Sofia Reyes at Miguel Reyes, kapatid ni Sofia. Ang petsa ng pagpirma ay 3 taon na ang nakalipas.
Naging madilim ang paningin ko habang patuloy akong bumabasa. Title ng apartment na tinitirhan namin. Title ng 3 parsela ng lupa sa Batangas. Deed of sale ng BGC condo ni Ina. Lahat ay nabago na ang pangalan. At ang pinakamasaklap, sa ilalim ng lahat ng dokumento ay ang aking signature. Aking signature na may malinaw na asul na ink. Ano? Ano ito? Ang aking boses ay basag. Ang aking lalamunan ay tuyo. Anong ginawa mo? Si Sofia ay nakaupo pa rin sa kanyang silya. Nakatiklop ang mga braso sa kanyang dibdib, tila isang reyna na nakatingin sa kanyang nagkasalang alipin. Napakakalmado niya. Anong ginawa ko? Pinrotektahan ko lang ang yaman ng anak ko. Sa tingin mo, hindi ko alam? Sa loob ng 5 taon, ginastusan mo ang babaeng iyon at tinrato mo siyang parang reyna. Akala mo, bulag ako, nanlamig ako. Alam niya, sa loob ng 5 taon, kailan mo nalaman? Mula sa unang araw na naamoy ko ang kakaibang pabango sa damit mo, mula sa nakita kong plane ticket na nakalimutan mong ilagay sa libro, mula sa mga message na mabilis mong binura, ngunit nanatili sa iCloud trash. Nakakatakot ang intuition ng babae, Victor Alcantara. Ayaw ko lang magsalita. Tumayo ako at malakas na sinuntok ang mesa. Ang aking gentleman facade ay nawasak at ang natira ay ang galit ng isang taong ninaloko. Naglakas loob kang linlangin ako na pumirma sa mga papel. Ahas ka, idedemanda kita para sa fraud at asset misappropriation. Dadalhin kita sa korte. Tumawa si Sofia. Hindi malakas, ngunit matalim na parang labaha at malamig. Gawin mo ang gusto mo. Narito ang mga documents na notarized. Alam mo na kung kailan ka pumirma, di ba? Naalala mo ba noong lasing ka at nagmakaawa ka sa akin na pirmahan ko ang bank loan papers para sa business expansion? O noong nagmamadali kang makipagkita sa kerida mo at sinabi mo na insurance papers ang ipapirma mo sa akin? May binasa ka ba kahit isang linya? Nanghina ako at bumagsak sa silya. Bumalik ang mga magulong alaala. Totoo, masyado akong kampante at minamaliit ko si Sofia. Naisip ko na isa siyang bobo na walang alam sa batas. Hindi ko inakala na magiging napakatalino niya. Nandito ka ngayon para makipagdiborsyo, di ba? Ang boses ni Sofia ay naging matalas. Buntis daw ang kerida mo. Kambal na lalaki pa. Napaka-espesyal. Diborsyo, sige. Ibibigay ko na agad. Narito ang divorce papers. Pinirmahan ko na rin ng maaga. Kinuha ni Sofia ang manipis na papel sa ilalim ng folder. Pero tandaan mo ito. Aalis ka sa bahay na ito na walang dala. Ang kumpanya ay akin na at ng kapatid ko, si Miguel. Ang bahay at lupa ay ganoon din. Ikaw ay isang wage earner lang, isang nominal CEO. At by the way, nagkaroon kami ng board meeting kaninang umaga at nagdesisyon kaming tanggalin ka. Fired ka na. Nakatingin lang ako kay Sofia ng tulala. Nasaan na ang aking masunurin at matitiis na asawa? Sa harap ko, nakatayo ang isang kakaiba, matalas at malupit na babae. Paano mo nagawa ang ganitong kalupitan? Asawa mo pa rin ako. At ako ang ama ng anak mo. Paano mo sinira ang buhay ko? Sinubukan kong apelahin ang kanyang natitirang utang na loob. Tumayo si Sofia at inilapit ang mukha niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na pinigilan niya sa loob ng 5 taon. Kalupitan? Naisip mo ba ang sarili mo na malupit noong ninakaw mo ang pera para sa gatas ni Angela para ipambili ng mamahaling bag ng babaeng iyon? Naisip mo ba ang sarili mo na malupit noong nag-iisa akong nag-alaga kay Angela na may mataas na lagnat habang nagtatamasa ka sa resort? Naisip mo ba ang sarili mo na malupit noong ipinagkanulo mo ako at sinira ang aking kabataan at sakripisyo? Kinuha ko lang ang akin at ang sa anak ko. Ngayon, umalis ka na. Tingnan natin kung mahal ka pa rin ng true love mo kahit wala ka ng pera. Tingnan natin kung ibibigay niya ang kanyang sarili sa iyo nang walang kapalit.
Pagkatapos magsalita, kinuha ni Sofia ang kahon ng champangi grapes at inihagis sa basurahan. Ibigay mo iyan sa babaeng iyon. Hindi ko kailangan ang ganitong charity. Biglang naging masikip ang malaking sala. Nakaupo ako sa sopa na parang patay. Ang malamig na pawis ay dumaloy sa aking likod. Ang aking isip ay puno ng libu-libong tanong. Paanong nagawa iyon ni Sofia? Paanong ang babaeng nasa kusina lang ay nakapagplano ng ganitong katalinuhan sa loob ng 3 taon at ako, isang businessman na nabubuhay sa business world, ay hindi man lang nakahalatang nililinlang na pala ako. Hinawakan ko ang folder at sinubukan kong hanapin ang anumang pagkakamali o butas, ngunit wala. Lahat ay legal. Si Miguel, ang kapatid niya na lagi kong minamaliit bilang bookworm, ang susi sa perpektong coup d'etat na ito. Kaya pala, ilang taon na ang nakalipas. Gusto niyang magtrabaho sa accounting department ng kumpanya. Akala ko, naghahanap lang siya ng trabaho, ngunit sa katunayan, naghuhukay siya ng libingan ko. Huwag ka nang maghanap ng paraan para makabawi pa. Tapos na ang lahat, sabi ni Sofia, umupo muli sa kanyang silya, humihigop ng tsaa. Napakakalmado niya. Mayroon ka na lang 2 pagpipilian. Una, pirmahan mo ang settlement papers at umalis ng tahimik. Pangalawa, mag-file ka ng lawsuit sa korte. Kapag ginawa mo iyon, ilalabas ko ang lahat ng ebidensya ng iyong extramarital affair. Alam mo na sa kasalukuyang batas, ang taong may kasalanan sa dissolution ng kasal ay mapupunta sa disadvantage sa asset division, di ba? Kahit na wala ka na ring yaman para hatiin. Masyado kang malupit, Sofia. Umunggol ako. Ang kawalan ng lakas ay kumalat sa bawat sel ng aking katawan. Nagkamali ako. Inaamin ko ang pagkakamali ko, pero kailangan mo ba akong itulak sa bingit ng kamatayan? Ang kumpanyang iyon ay ang buhay ko, ang buhay mo. Pinutol ako ni Sofia. Ang kanyang boses ay matigas tulad ng bakal. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbigay sa iyo ng pera para magsimula ng unang opisina? Sino ang nagbayad ng utang mo noong nalugi ang negosyo mo? 10 taon na ang nakalipas, nagbayad gamit ang lahat ng aking savings at nanghiram pa sa loan shark. Anong sumpa ang ginawa mo noon? Nangako ka na hinding-hindi mo ako iiwanan sa buhay na ito. Pero nang magkaroon ka ng pera, tinrato mo ako na parang isang bagay at ginawa mong reyna ang kerida mo. Ang lifeblood na sinasabi mo. Ang capital at sakripisyo ay akin, yumuko ako. Ang mga salita ni Sofia ay tila dagger na tumusok sa aking pagmamalaki. Tama, nakalimutan ko. Ang ningning ng tagumpay ay nagpalimot sa akin sa aking nakakahiya at mahirap na pinanggalingan. Sige, huminga ako ng malalim, kinuha ang huling piraso ng aking pagmamalaki. Makikipagdiborsyo ako. Pero gusto kong hatiin ang kasalukuyang yaman sa kalahati. Ang ginawa mo na panlilinlang sa akin ay void sa batas. Kukuha ako ng pinakamahusay na lawyer para bawiin ang lahat. Tumawa ng malakas si Sofia. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa walang laman na bahay. Gawin mo ang gusto mo, pero may sasabihin ako. Ang lawyer mo, si Leo Gomez, batchmate ko siya sa high school. Sa tingin mo, magiging tapat siya sa iyo? Alam ni Leo ang lahat ng tax evasion, ghost contracts, at alam ko rin, nanlamig ako. Si Leo, ang aking matalik na kaibigan, ang aking pinagkakatiwalaang lawyer. Nandoon din siya sa panig ni Sofia. Ang lupa sa ilalim ng aking paa ay tila gumuho. Ako ay ganap na nakahiwalay. Napapalibutan ng mga taong pinakamamahal ko. Pirmahan mo na ang papeles. Itinulak ni Sofia ang papel at ballpen sa akin. Pirmahan mo na at umalis ka agad. Inutusan ko na ang tao na ilagay sa suitcases ang mga damit mo at inilabas na sa pinto. At ang kotse mo, corporate asset iyon, kaya hindi mo pwedeng kunin. Sumakay ka ng taxi o tawagan mo ang kerida mo para sunduin ka. Tiningnan ko ang divorce papers. Ang salitang divorce ay lumabo sa aking paningin. Nanginginig ang aking kamay habang kinuha ko ang ballpen. Ang pagpirma rito ay pag-amin ng aking pagkatalo, pag-amin na ako ay walang-wala. Ngunit kung hindi ako pipirma,
at isumbong ni Sofia ang aking economic crimes, maaari akong makulong. Kinuyom ko ang aking ngipin at pumirma ako ng may crooked na sulat. Ang signature na iyon ay malayo sa malakas at matikas na signature na ginawa ko sa bilyon-bilyong contract. Mabuti, kinuha ni Sofia ang papel, sinuri ng maigi, at tumango. Ngayon, umalis ka na sa bahay ko. Tumayo ako. Gumagalaw ng may kahinaan, naglakad patungo sa pinto. Walang farewell, walang paglingon. Sa likod ko, ang pinto ay isinara ng malakas. Ang tunog na iyon ay ang katapusan ng aking mapagkunwaring golden era. Sa labas, umuulan ng mahina. Nakatayo ako ng mag-isa sa harap ng 2 suitcases. Ang kumikinang na Mercedes-Benz ay nakaparada pa rin sa driveway, ngunit hindi na ito sa akin. Kinuha ko ang telepono para tumawag ng taxi, ngunit ang aking daliri ay napunta sa numero ni Ina. Tama, mayroon pa akong ina. Mayroon pa akong 2 anak na lalaki. Nawala ko ang lahat ng yaman, ngunit maaari akong magsimulang muli sa aking kakayahan. Mahal ako ni Ina, mauunawaan niya, at lalampasan niya ang mahirap na panahong ito kasama ako. Magsisimula kaming muli. Hello? Babe? Bakit ka tumawag ngayon? Mag-spa sana ako. Narinig ko ang malambing na boses ni Ina sa kabilang linya. Ina, nagdiborsyo ako. Talaga? Wow, grabe. Kaya, magkano ang nakuha mong yaman? Nakuha mo ba ang kondo sa BGC? Sa kanyang malinaw na tanong, natigilan ako. Ngunit sinubukan kong balewalain. Sinabi ko sa sarili ko na nag-aalala lang siya para sa kinabukasan ng mga anak namin. Huwag na muna natin pag-usapan iyan. Nandito ako sa kalsada. Pwede mo ba akong sunduin? Iniwan ko ang kotse sa babaeng iyon. Ano? Iniwan mo ang kotse? Anong sasakyan mo? Nagsimulang magbago ang boses ni Ina. Ang tamis ay nawala at ang pagdududa ay pumalit. Magta-taxi na lang ako. Sunduin mo ako. Pumunta tayo sa kondo ko. May importante akong sasabihin sa iyo. Sige. Ipadala mo ang location. Pupunta ako. Pupunta ako. Pupunta ako. Pupunta ako. Pupunta ako. Walang pag-aatubili na ibinaba ni Ina ang telepono. Nakatayo ako sa ulan. Ang aking puso ay puno ng pag-aalala. Kapag nalaman niyang wala na akong pera, ano ang reaksyon niya? Sapat ba ang pag-ibig niya sa akin para lampasan ang pagsubok na ito? O tulad lang ito ng facade na nawala na rin sa akin? Mabilis na dumaan ang isang taxi at nagtalsik ng putik na nagbasa sa aking pantalon. Tumagos ang malamig na hangin sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napagtanto ko kung gaano ako kaliit at kalungkot sa marangyang lungsod na ito. Habang naghihintay kay Ina, umupo ako sa isang karinderya sa tapat ng kondominium na dating bahay ko. Tumingin ako sa 18th floor window at nakita ang ilaw na nakabukas at ang anino ni Sofia sa likod ng kurtina. Ano ang ginagawa niya? Nagdiriwang ba siya ng kanyang tagumpay? O tumatawag siya kay Miguel at pinagtatawanan ako? Nang naaalala ko ang aming usapan, nanginginig pa rin ako sa katalinuhan ni Sofia. Naisip ko na siya ay naive at walang alam. Ngunit tama ang kasabihan, the soft overcomes the hard. Ginamit niya ang kanyang pagsunod para ako ay maging kampante. Naalala ko ang 5 taon na ang nakalipas. Nagsimulang umangat ang kumpanya. Ang mga malalaking contract ay patuloy na dumarating at ang pera ay tulad ng tubig. Nagsimula akong magbago. Ang pagkain sa bahay ay nabawasan at ang gabi ay napuno ng business meetings. Pagkatapos, nakilala ko si Ina. Ang unang pagtataksil kay Sofia ay nangyari sa isang business trip sa Cebu. Nag-alala ako noong una. Ngunit ang excitement at pagnanasa ay mabilis na pumalit sa guilt. Pag-uwi, binili ko si Sofia ng isang gintong kwintas, tila naglilinis ng aking kasalanan. Tinanggap ni Sofia ang regalo at malungkot na ngumiti. Nahirapan ka sa trip mo, babe. Bakit ka bumili ng ganito kamahal? Akala ko hindi niya alam. Ngunit ngayon, sa paggunita, ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pagkadismaya na hindi ko napansin. Pagkatapos, naging mas matapang ako. Late na akong umuuwi.
Nilagyan ko ng password ang telepono ko at nagtatago ako sa banyo para tumawag. Hinding-hindi nagtanong si Sofia ng password o sinuri ang telepono ko. Naisip ko na iyon ay paggalang at tiwala. Ngunit sa katunayan, iyon ay paghamak. Alam na niya ng lubusan, kaya hindi na niya kailangang i-verify. Tahimik na tiniis ni Sofia ang lahat. Nilunok niya ang kanyang luha para protektahan ang pamilya ni Angela at hintayin ang tamang oras para maghiganti. Binigyan niya ako ng isang aral na hinding-hindi ko makakalimutan. Huwag mong maliitin ang pagtitiis ng isang babae. Kapag namatay ang pag-ibig, ang natira sa kanila ay isang nakakatakot na katalinuhan. Isang pulang Genesis G80 ang huminto sa harap ko. Naputol ang aking pag-iisip. Kotse ni na iyon, ang kotse na binili ko noong nakaraang buwan para sa kanyang kaarawan. Bumaba ang bintana at ang maganda ngunit malamig na mukha ni Ina ay lumitaw. Tiningnan niya ako at ang dalawa kong suitcases na basa sa ulan at napakunot ang kanyang magandang noo. Bakit ka nakatayo diyan na parang pulubi? Sumakay ka na. Nakakahiya. Pinagtitinginan tayo ng mga tao, reklamo ni Ina. Nagmadali akong isinampa ang mga suitcases sa trunk at sumakay sa passenger seat. Ang malamig na hangin ng aircon ay nagpabahing sa akin. Hay, parang daga ka na. Huwag mong babasain ang leather seat ko, reklamo ni Ina. At maingat niyang inikot ang steering wheel. Paumanhin, bulong ko. Pinatalsik ako ni Sofia agad. Wala akong oras para maghanda. Kaya, anong nangyari sa asset division? Sabi mo, hawak mo lahat. Bakit ka lumabas na parang asong pinatalsik? Galit na tanong ni Ina, na tila wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Lumunok ako, sinubukan kong magpaliwanag ng maingat. May kaunting problema, Ina. Mas matalino si Sofia. Nilinlang niya ako para pumirma sa asset transfer papers noon. Sa batas, medyo mahirap ang sitwasyon ko ngayon. Mahirap sa batas? Biglang nag-break si Ina at muntik na akong mauntog. Lumingon siya. Nanlalaki ang mata. Magpakatotoo ka. Wala ka na talagang pera. Di ba? Hindi lang nawala ang yaman mo, kundi may utang ka pa sa buwis at bank loan na nakapangalan pa rin sa iyo. Gusto mo akong hilahin at ang mga anak natin sa putik na ito. Ina, kumalma ka at makinig sa akin. Pera lang ang nawala. Ang kakayahan ko ay nandoon pa rin. May network ako. May karanasan ako. Maaari akong magsimulang muli kung magtitiwala ka lang sa akin. Sinubukan kong hawakan ang kamay niya. Pinitik niya ang kamay ko na parang aalis ng linta. Magsimulang muli? 42 anyos ka na, Minjun. Sa tingin mo, madali ang magsimulang muli? Wala ka ng pera at wala ka ng kapangyarihan. Sino ang magnenegosyo sa iyo? Malinaw kong sasabihin. Minahal ko ang pera mo. Kailangan ko ng isang lalaking magbibigay sa akin ng komportabling buhay, hindi isang pulubi na mamalimos dito. Ang mga salita ni Ina ay tila kumukulong tubig na ibinuhos sa aking mukha. Ang huling ilusyon ng tunay na pag-ibig ay ganap na nawala. Ang kanyang pag-ibig ay nasusukat sa numero ng aking bank account. Nang maubos ang pera, natapos din ang pag-ibig. Nakarating kami sa kondo ni Ina, ang lugar na binayaran ko ngunit nasa pangalan niya. Pumasok ako sa sala. Marangya at maganda ang bahay, ngunit bakit napakalamig at kakaiba? Matulog ka muna sa guest room ngayon. Bukas na tayo mag-usap, inihagis ni Ina ang manipis na kumot sa akin at pumasok sa master bedroom, isinara ang pinto ng malakas. Nakahiga ako sa sopa, nakatingin sa kisame na nagre-reflect ng dilaw na ilaw. Ang aking tiyan ay kumukulo sa gutom, ngunit wala akong lakas na maghanap sa ref. Ang mainit na hapunan na inihanda ni Sofia kanina ay lumabas sa aking isip, sinigang, pritong isda. Ang mga simpleng bagay na iyon ay naging luxury na ngayon. Nawala ko ang lahat, pamilya, negosyo, at ngayon, ang huling dignity ko sa harap ng kerida ko. Ang gabing ito ay ang simula ng impyerno na kailangan kong harapin. At ang masakit, ako mismo ang gumawa ng lahat ng ito. Nang sumikat ang araw, ang sikat ng araw ay tumagos sa manipis na kurtina at nagising ako nang may matinding sakit sa ulo. Sinubukan kong bumangon
at ang aking katawan ay nananakit dahil sa masikip na sopa. Tahimik ang bahay. Walang tunog ng rattle ng paghahanda ng breakfast, walang amoy ng kape tulad sa five-star hotel, tanging nakakatakot na katahimikan. Tiningnan ko ang wall clock. Huli na ito sa oras ng aking trabaho. Nagmadali akong tumayo at inayos ang aking gusot na damit. Kailangan kong pumunta sa kumpanya. Nominally, ako pa rin ang CEO. Kailangan kong ayusin ang sitwasyon o hindi bababa. Alamin kung ano ang natira sa akin. Wala si ina sa bahay. Sa mesa, may isang note na isinulat ng may crooked na sulat. Pumunta ako sa OB-GYN. Ikaw na ang bahala sa sarili mong breakfast. Huwag mong pakialaman ang gamit ko. Ang aking dibdib ay masikip habang binabasa ko ang malamig na sulat. Kahapon, tinatawag pa niya akong Babe Daddy. Ngunit nang malaman niyang nalugi ako, agad siyang nagbago. Ginulo ko ang note at inihagis sa basurahan. Naglakad ako palabas. Gutom ang tiyan. Pagdating ko sa company entrance, sinubukan kong magmaneho papunta sa parking lot, ngunit naaalala ko na nakataksi ako. Lumabas ako ng kotse, inayos ang tie ko, at sinikap kong ibalik ang dating itsura habang naglalakad sa lobby. Ngunit nahirapan ako sa security guard. Ang guard na binibigyan ko ng mamahaling sigarilyo tuwing masaya ako ay tumingin sa akin ng may awkward na mata. Hindi niya binuksan ang barrier at hinarangan ang aking daan. CEO. Sir Victor. Nag-atubili ang guard. Paumanhin. May utos ang bagong management. Bawal pong pumasok sa office area nang walang appointment. Bagong management? Anong kalokohan yan? Ako ang CEO dito. Sumigaw ako, namumula ang mukha. Buksan mo ang pinto ngayon. Sir, wag niyo na po akong pahirapan. May announcement po kaninang umaga. Fired na po kayo bilang CEO today. Ang pumalit po ay si Madam Sofia Reyes at hindi na po kayo employee ng kumpanya. Nanlamig ako. Fired? Nang ganito kabilis? Inihanda ni Sofia ang lahat ng detalyado, hindi ako binigyan ng pagkakataon na makabawi. Gusto kong kausapin si Sofia Reyes. Tawagin mo siya agad, kahit 5 minuto lang. Sumigaw ako. Hindi pinapansin ang mga mata ng mga employee na naglalakad sa lobby. Biglang huminto ang isang mamahaling sedan sa harap ng lobby. Bumaba si Miguel, nakasuot ng isang well-tailored suit. Ang kanyang hitsura ay iba sa awkward na brother-in-law na nakikita ko. Tiningnan ako ni Miguel. Ang kanyang mata sa likod ng makapal na salamin ay matalas. Kuya Vic, bakit ka nandito? Gumagawa ka ba ng gulo sa pampublikong lugar? Tanong ni Miguel. May pang-iinsulto. Miguel, ikaw, walang utang na loob. Kinupkop kita at tinuruan. At ngayon, nakikipagsabwatan ka sa kapatid mo para linlangin ako. Sumugod ako. Sinubukan kong sakalin si Miguel, ngunit 2 malalaking security guard ang pumigil sa akin. Ngumiti si Miguel at pinagpag ang invisible dust sa kanyang balikat. Tinuruan mo ako. Tinuruan mo akong paano mandaya sa accounting books para sa tax evasion. O tinuruan mo akong paano manakaw ang project fund para gastusan ang kerida mo. Marami akong natutunan sa iyo, kuya. Pero ang pinakamalaking aral ay, huwag kang magtiwala sa sinumang taong mapagkunwari tulad mo. Sumenya si Miguel sa mga security guard na palayain ako. Lumapit siya sa akin at bumulong sa aking tainga. Ayaw kang makita ng ate. Sabi niya, nasusuka siya sa pagtingin sa mukha mo. Umalis ka na. Ang mga personal mong gamit sa opisina ay ipinadala ko na sa inyo sa probinsya. Hindi mo na lugar dito. Kayo, nanginginig ang aking lalamunan sa galit. Kinuyom ko ang aking kamao, ngunit hindi ko ito maibato. Alam kong disadvantage ako. Kung saktan ko siya, mas lalaki ang problema ko sa batas. Sabi ni Miguel, tumingin sa paligid para masigurado na maririnig siya ng lahat. Lahat ng key personnel ng kumpanya ay nagsumite na ng resignation at lilipat sa bagong kumpanya na itinatag ng ate ko. Ang kumpanyang ito ay natira na lang na may masamang debt at walang laman na shell na iniwan mo. Kung gusto mo pa ring pumasok, sige.
pero huwag kang magmakaawa sa akin kapag dumating ang mga creditors. Nakatayo ako nang tulala sa gitna ng driveway na sinisikatan ng araw. Ang mga salita ni Miguel ay tulad ng martilyo na tumusok sa coffin ng aking career. Hindi lang kinuha ni Sofia ang yaman ko. Sinipsip din niya ang lifeblood ng kumpanya. Ginawa itong isang patay na bangkay na walang kaluluwa. Sinakal niya ako sa pinakamalupit at pinakamasusing paraan. Ang mga employee na naglalakad na dati ay yumuyuko sa akin ay umiiwas na ng tingin o nagbubulungan at tumatawa. Pakiramdam ko, naging isang freak show ako na ipinapakita sa gitna ng plaza. Ang kahihiyan ay tumagos sa aking dibdib. Tumalikod ako sa main gate ng kumpanya na akala ko ay aking kaharian at naglakad ng may kahinaan. Ngayon, ang pinto na iyon ay sarado na para sa akin habang buhay. Hindi na ako si kagalang-galang na CEO Victor. Ako ay si Victor Alcantara lang, isang miserable failure. Naglakad ako sa mga kalsada ng Maynila sa ilalim ng mainit na araw. Gutom, masakit ang ulo, at ang aking kaluluwa ay sira. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung saan ako babalik. Hindi ako pwedeng pumunta sa bahay, hindi ako pwedeng pumunta sa opisina. Ang tanging lugar na mapupuntahan ko ay ang kondo ni Ina. Kahit hindi maganda ang attitude niya, mayroon akong matutulugan at mayroon akong pag-asa na magsimulang muli iniisip ang mga anak sa kanyang tiyan. Kumuha ako ng motorcycle taxi at bumalik sa kondo ni Ina. Pagpasok ko, nakita ko si Ina na nakaupo sa sopa, nakataas ang mga paa, may hawak na baso ng red wine. Ang kanyang mukha ay malamig. Sa sahig, ang dalawa kong suitcases ay nakakalat, sira ang zipper, at ang mga damit ay nagkalat. Anong ginagawa mo? Nagulat ako. Tumakbo ako at pinulot ang aking mga damit. Anong ginagawa ko? Nililinis ko ang bahay mula sa mga basura, sagot ni Ina, humihigop ng wine at tumingin sa akin nang may paghamak. Kakausap ko lang kay Attorney Chu. Sinabi niya sa akin ang lahat. Hindi lang pala nawala ang lahat ng yaman mo, kundi mayroon ka pang utang sa buwis at bank loan sa pangalan mo. Naisip mo bang hilahin kami at ang mga anak ko sa putik na iyon? Na, pakiusap, makinig ka sa akin. Kaya kong ayusin ang utang ko. May karanasan ako, may network pa rin ako. Sinubukan kong hawakan ang kanyang kamay. Tumigil ka na. Sumigaw si Ina at inihagis ang baso ng wine sa sahig, nabasag. Huwag kang mabuhay sa iyong pantasya. Tapos ka na, Victor Alcantara. Anong akala mo, mahal kita dahil sa taba mo? O sa fake CEO title mo? Ang pera mo ang mahal ko. Kailangan ko ng isang lalaking magbibigay sa akin ng komportableng buhay, hindi isang pulubi na mamalimos dito. Ang mga salita ni Ina ay tila kumukulong tubig na ibinuhos sa aking mukha. Ang huling ilusyon ng tunay na pag-ibig ay ganap na nawala. Sa huli, ang pag-ibig niya ay nasusukat lang sa numero ng aking bank account. Nang maubos ang pera, natapos din ang pag-ibig. Paano ka naging ganito kalupit? May anak tayo. Ang dugo ko ay dumadaloy sa tiyan mo. Umiyak ako. Kumakapit sa huling pag-asa. Tumawa si Ina. Ang tawa ay maasim. Anak, sa tingin mo, gusto kong manganak ng anak ng isang pulubi. Pumunta ako sa doktor kaninang umaga. Sabi niya, maliit pa ang baby at maaari pang ayusin. Huwag! Huwag mong gawin iyan! Tumakbo ako, lumuhod sa harap ni Ina at hinawakan ang kanyang binti. Huwag mo lang silang itapon. Tiningnan ako ni Ina nang may pagkamuhi at sinipa ako, kaya gumulong ako sa sahig. Gusto mong protektahan ang mga anak mo? Sige. Magdala ka ng 20 milyong piso. 20 milyong piso. Tiningnan ko siya nang nanlalaki ang mata. Saan ako kukuha ng 20 milyong piso ngayon? Problema mo iyon. Kailangan ko ng pera para sa prenatal care, sa pinakamahusay na confinement center at para kumuha ng babysitter sa loob ng 1 taon. Kapag binigay mo ang perang iyon, poprotektahan ko ang mga anak mo. Kung hindi,
Pupunta ako sa ospital bukas ng umaga at aayusin ko ang problema. Ikaw ang pumili. Itinutulak mo ako sa bingit ng kamatayan, ina. Pinatama ko ang aking ulo sa sahig. Ang luha ng isang lalaki ay dumaloy. Huwag kang umiyak diyan. Kung lalaki ka, panindigan mo ang kasalanan mo. Bibigyan kita ng 3 araw para maghanda ng pera. Sa loob ng 3 araw na iyon, umalis ka sa paningin ko. Ayaw kong makita ang kalungkutan mo sa bahay ko. Umalis ka na. Itinuro ni Ina ang pinto. Ang kanyang tingin ay walang anumang awa. Tumayo ako ng may kahinaan at isinilid ang mga damit sa suitcase. Alam kong wala nang saysay ang pagmamakaawa. Mas malupit si Ina kaysa kay Sofia. Naghiganti si Sofia dahil ipinagkanulo, ngunit tinapakan ako ni Ina dahil sa pera. Kinuha ko ang suitcase at lumabas ng pinto. Ang aking dibdib ay mabigat na parang bato, 20 milyong piso. Ang numerong iyon ay napakalayo sa akin. Saan ako kukuha ng pera? Magpapautang ako sa mga kaibigan. Magbibigay ako ng collateral? Ngunit wala na akong collateral. Nakatayo ako sa walang laman na hallway. Pakiramdam ko ay isang sirang barko na tinulak sa isang disyerto. Wala akong pamilya, trabaho, pag-ibig. At ngayon, ang karapatan na maging ama ng 2 hindi pa ipinapanganak na anak ay pinagbabantaan ng pera. Nang gabing iyon, natulog ako sa park. Kinagat ako ng lamok at ang aking mga binti ay namamaga. Kinabukasan ng umaga, napagdesisyunan ko na makipagkita kay Sofia. Hindi para bawiin ang karapatan ko, kundi para magmakaawa sa kanya na pautangin ako ng pera para iligtas ang 2 anak ko. Kahit galit si Sofia, alam kong may compassion siya. Baka sakaling maging malambot ang puso niya. Pagdating ko sa gate ng kumpanya, nakita ko ang isang grupo ng mga tao na nag-iingay. Narinig ko ang matalas na sigaw. Pumasok ako sa crowd at nakita ko si Ina at ang nanay niya na may hawak na placards at sumisigaw sa harap ng gate. Victor Alcantara, nasaan ka? Manloloko. Lumabas ka at bayaran mo ang utang mo. Ang nanay ni Ina, isang matigas na babae, ay sumisigaw, itinuturo ang kumpanya. Si Ina ay umiiyak sa tabi niya, nakahawak sa tiyan niya, nag-aarte na biktima. Kuya Vic, pakiusap, lumabas ka na. Nangako kang magiging responsable ka sa amin. Bakit ka nagtatago ngayon? Nagugutom ang mga anak mo. Nanlamig ako. Bakit ginagawa iyon ni Ina? Gusto ba niyang ipahiya ako sa buong mundo? Ang mga curious crowds ay nakapalibot, kumukuha ng video at pictures. Ang mga employee ng kumpanya ay nakatingin sa loob at nagbubulungan. Yumuko ako, sinubukan kong umalis ng tahimik, ngunit nakita ako ng nanay ni Ina. Ayan siya, ang manloloko. Sumigaw siya at sumugod, hinawakan ang damit ko at inalog. Ibalik mo ang kabataan ng anak ko. Bayaran mo ang child support ng apo ko. Sumugod din si Ina, umiiyak at sinuntok ang aking dibdib. Napakasama mo, niloko mo ako. Sabi mo, mayaman ka, ngayon, pulubi ka, at pababayaan mo kaming magugutom. Huwag kayong gumawa ng gulo rito. Sinubukan kong makawala, ngunit napakalakas ng 2 babae na nawala sa sarili. Ang aking damit ay napunit, at ang mukha ko ay nasugatan. Biglang sumugod si Miguel kasama ang security team at sumigaw na paalisin ang mga tao. Umalis kayong lahat bago ko tawagin ang pulis. Inalis ng mga security guard si Ina at ang nanay niya sa akin. Nakatayo ako, humihingal. Ang aking itsura ay hindi maipaliwanag na nakakahiya. Tiningnan ako ni Miguel at pagkatapos tiningnan niya si Ina at umiling siya ng may pagkadismaya. Sir Victor, paano ka nabuhay at nakagawa ng ganito? Hindi ka ba nahihiya sa mga dating employee mo? Manahimik ka. Personal life ko ito. Umungol ako, ngunit ang aking puso ay puno ng kahihiyan. Nang makita si Miguel, nagbago ang boses ni Ina at sumigaw. Ikaw ang kapatid niya, di ba? Ang ate mo ang nagnakaw ng yaman niya at pinalayas siya sa kalye. Kaya ang mga anak ko
ay walang child support. Mga magnanakaw kayong lahat. Ngumiti si Miguel. Nagkakamali ka, ma'am. Ang ate ko ay binuo lang ang kaniya. Ikaw ang kusang pumunta sa lalaking iyan dahil sa pera. Ngayong wala na siyang pera, responsibilidad mo iyan. Huwag kang gumawa ng gulo rito. Bago ka pa namin ipadala sa kulungan. Ahas ka! Sumugod ang nanay Nina. Sinubukan niyang saktan si Miguel, ngunit pinigilan siya ng security guard. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga sumpa na umalingaw-ngaw sa kalye, nakatayo ako. Pakiramdam ko ay hubot-hubad sa harap ng lahat. Ang aking karangalan, pagmamalaki, lahat ay nawala na parang usok. Nais kong maglaho sa lupa. Sa pinakamasama kong sandali, isang lumang taxi ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at bumaba ang aking mga magulang mula sa probinsya, may dalang basket ng prutas. Siguro, umakyat sila para bisitahin ako at ang apo nila at hindi nila inaasahan na makikita nila ang ganitong nakakatakot na eksena. Minjun, anong nangyayari dito? Natakot ang nanay ko at tumakbo. Umiyak siya nang makita ang aking napunit na damit. Sa pagkakita sa kanila, ang aking kahihiyan ay umabot sa sukdulan. Nay, tay, bakit kayo nandito? Ang aking ama, isang tahimik at matigas na magsasaka, ay tumitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa gulat patungo sa matinding galit. Walang hiya. Anong ginagawa mo? Itinuro ng ama ko ang umiiyak na si Ina, ang sign ng kumpanya at pagkatapos sa akin. Ang kanyang tingin ay napuno ng galit. Pinabayaan mo ang asawa at anak mo at nagloko ka sa labas. At ngayon, tay, ako. Yumuko ako, hindi makatingin sa mata niya. Kayo ba ang mga magulang niya? Sumingit ang nanay Nina. Turuan niyo ang anak niyo. Buntis ang anak ko at ayaw niyang maging responsable. Kayo ang walang swerte at nagkaroon ng ganyang anak. Manahimik ka. Sumigaw ang ama ko. Ang kanyang boses ay tulad ng kulog. Lumingon ang ama ko sa akin, itinaas ang kanyang kamay at sinampal ako ng malakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tahimik na crowd. Ang aking pisngi ay mainit at may dugo sa aking labi, ngunit ang pisikal na sakit ay wala kumpara sa sakit ng aking puso. Wala akong anak na tulad mo, sabi ng ama ko. Nanginginig ang boses. Tinuruan kitang maging isang disenteng tao, pero nagpakasira ka. Naisip mo bang ayos lang ang ginawa mo? Tay, nagkamali ako, lumuhod ako at hinawakan ang binti niya. Huwag mo akong tawaging ama. Nahihiya ako sa mga kapitbahay at sa mga ninuno dahil sa iyo. Inalis ng ama ko ang kamay ko at lumingon siya. Pinipigilan ang luha sa kanyang kulubot na pisngi. Ang nanay ko ay umiiyak sa tabi. Hindi ako pinagtanggol. Alam niya na ang aking kasalanan ay napakalaki para sa anumang pagtatanggol. Lumapit si Miguel at yumukod nang may paggalang sa aking mga magulang. Lolo, lola, pumasok po muna kayo at magpahinga. Ayusin natin ito ng dahan-dahan. Tiningnan ng ama ko si Miguel at bumuntong hininga. Salamat anak, paumanhin sa iyo. Hindi ko tinuruan ng maayos ang anak ko at pinahirapan ko si Sofia at ang pamilya ninyo. Wala na akong mukha na ipakita sa inyo. Ma, umuwi na tayo sa probinsya. Hinawakan ng ama ko ang kamay ng nanay ko at naglakad nang may kahinaan para humanap ng taxi. Ang likod ng dalawang matanda sa ilalim ng araw ay naghiwa sa aking puso. Nawala ko ang lahat. At ngayon, nawala ko na rin ang huling moral pillar ko, ang pamilya ko. Nakatayo ako. Nakatingin sa taxi na nagdala sa aking mga magulang at kay Ina na nakatayo pa rin ng may pagkamuhi. Tumawa ako. Isang nakababaliw, mapait na tawa. Naglaro ako sa buhay. At ngayon, ako ay nakakakuha ng parusa. Sinira ko ang aking kaligayahan para lang makuha ang kahihiyan na ito. Matapos ang kaguluhan sa harap ng kumpanya, umalis si Ina na may banta na idedemanda ako kung hindi ko ibibigay ang pera.
Naglakad ako ng walang direksyon sa mga kalsada na dati ay pamilyar, ngunit ngayon ay kakaiba. Ang aking bulsa ay may ilang libong piso lang. Hindi sapat para magbayad ng disenteng lodging sa isang gabi. Kinuha ko ang telepono at sinuri ang aking contact list. Naghahanap ng sinumang makakatulong. Marami akong kaibigan. Ang mga brother na nangako ng loyalty sa mga marangyang inuman. Tinawagan ko ang kaibigan kong vice president ng isang construction company na tinulungan ko ng malaki. Hello? Pare, ako si Victor. May problema ako. Pwede mo ba akong pautangin ng pera? Isang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya at pagkatapos isang nag-aatubiling boses. Ah, Kuya Vic. Narinig ko. Nakakalungkot. Pero ako rin ay may problema. Ang asawa ko ay nanganak lang. At bumili ako ng bahay sa loan. Wala akong pera. Paumanhin. Kuya, sige. Naiintindihan ko. Ibinaba ko ang telepono. Mapait ang lasa sa aking bibig. Tinawagan ko ang isang matagal ng business partner. Sir, ako si Victor Alcantara. May pakiusap ako. Ah, Victor. May meeting ako ngayon. Tatawagan kita mamaya. Tumawag ako sa 5 o 6 na tao. Ngunit ang lahat ng sagot ay magalang na pagtanggi at walang galang na pagbaba ng telepono. Ang pagkakaibigan sa inuman ay mura at nawawala kapag natapos ang inuman at naubos ang pera. Ang halaga ko sa kanilang mata ay ang aking CEO title at ang matatamis na contract na dala ko. Ngayon na wala na akong pera, wala na rin ako. Gumagabi na at ang aking tiyan ay kumukulo. Nagpunta ako sa isang karenderya sa kalsada at umorder ng arroz caldo na may karne. Ang mainit na lugaw, ang mabangong amoy ay nagpagutom sa akin. Kumain ako ng mabilis, tulad ng isang taong gutom. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman ko ang sarap ng simpleng lugaw. Mas masarap pa ito kaysa sa anumang masasarap na pagkain na kinain ko sa mga high-end restaurant. Matapos kumain, nakatingin ako sa mga taong naglalakad. Lahat sila ay nagmamadaling umuwi sa kanilang pamilya at sa kanilang mainit na ilaw. Ako lang ang walang pupuntahan. Naalala ko si Sofia at Angela. Ngayon, kumakain na sila ng hapunan at ang bahay ay puno ng tawanan. Naalala ko ang lamesa na inihanda ni Sofia, ang kanyang abalang itsura sa kusina. Nagkaroon ako ng lahat ng iyon. Ngunit itinapon ko. Bumili ako ng isang bote ng murang gin at pumunta sa isang park bench na walang tao. Uminom ako ng gin na nagpapaso sa aking lalamunan, ngunit hindi ito kasing pait ng sakit sa aking puso. Uminom ako para makalimutan ang malupit na katotohanan, ang malamig na mukha ni ina, ang sampal ng aking ama, at ang aking sariling katangahan. Nang malasing ako, napanaginipan ko ang nakaraan, ang araw na kinasal kami ni Sofia, noong sumakay siya sa likod ng aking lumang motorsiklo at bumulong. Sama-sama tayo habang buhay, mayaman man o mahirap, babe. Tumango ako at gumawa ng mga pangako. Ang mga pangako na nawala na parang hangin. Tinalikuran ko ang banal na sumpa na iyon para sa isang hamak na pagnanasa. Malamig ang gabi at may hamog. Nakaupo ako sa bench, nakabalot sa lumang pahayagan. Ang 42 anyos na CEO ay kailangan matulog sa kalsada, tulad ng isang homeless. Ang luha ay dumaloy sa aking pisngi at pumasok sa lumang pahayagan. Umiyak ako para sa aking kapalaran, ang huli kong pagsisisi. Kung maibabalik ko lang ang oras, hinding-hindi ko pababayaan ang kamay ni Sofia. Hinding-hindi ako maglalakad sa daan ng kasalanan. Ngunit walang what if sa buhay. Kailangan kong bayaran ang ginawa ko. Isang napakamahal na presyo na hindi mababayaran ng buong buhay ko. Sa sumunod na araw, namuhay ako na parang multo. Ginamit ko ang natitira kong pera para umupa ng isang maliit na silid sa isang slum sa Tondo. Ang silid ay mas mababa sa 5 square meters, mamasa-masa at may amoy ng kanal. Kapag umuulan, tumutulo ang tubig sa sirang kisame. Ako, na nabubuhay sa karangyaan, ay kailangang masanay sa mga daga na tumatakbo
at sa mga lasing na nagmumura sa tabi ko gabi-gabi. At dumating ang araw ng aking kapalaran. Nakatanggap ako ng summons mula sa korte, ang araw ng divorce settlement. Nagsuot ako ng kupas na puting kamisa at inayos ang wrinkles gamit ang iron na hiniram ko sa landlady. Sinubukan kong mag-ayos, ngunit ang hitsura ko ay miserable pa rin. May maitim na bilog sa ilalim ng mata ko, may balbas, at ang aking pisngi ay butas dahil sa gutom. Dumating ako sa korte 15 minuto ng maaga at umupo sa bench sa hallway. Ilang sandali pagkatapos, dumating si Sofia. Sa kaibahan ng aking miserableng itsura, si Sofia ay nakasuot ng elegant cream suit at naglakad ng may dignidad. Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang light makeup ay nagpakita ng isang matino at malalim na aura. Kasama niya ang isang napaka-profesional na personal lawyer. Sa pagtingin ko kay Sofia, kakaiba siya, ngunit pamilyar din. Siya pa rin ang asawa na minahal ko, ngunit ang dignity na nanggagaling sa kanya ay nagpaliit at nagpahiya sa akin. Dumaan sa akin si Sofia. Ang kanyang tingin ay dumaan sa akin na parang isang estranghero. Walang emosyon, walang regret. Dumiretso siya sa adjudication room at ang amoy ng tagumpay at kalayaan ay naiwan sa likod niya. Pagpasok namin sa room, ang judge ay umiling nang may pagkadismaya sa matinding kaibahan ng aming itsura. Mabilis na naganap ang settlement. Wala na akong ipaglalaban, wala na akong dignity na kakapitan. Ang aking adultery ay napakaliwanag. Wala akong assets sa aking pangalan. Sir Victor Alcantara, may komento ka ba sa asset division at child custody? Tanong ng judge nang may kaswal na boses. Yumuko ako at hinawakan ang aking mga kamay. Nanginginig ito. Sumasang-ayon ako sa lahat ng kahilingan ni Madam Sofia Reyes. Wala akong yaman at kakayahan na mag-alaga ng anak ngayon. Ngunit pakiusap, bigyan niyo ako ng visitation rights. Si Sofia, na nakaupo sa tapat ko, ay malamig na nagsalita. Hindi ko siya pipigilan na makita ang bata, ngunit kailangan niyang bayaran ang child support ayon sa batas. Kahit mahirap ang kalagayan niya, iyon ay ang kanyang obligasyon bilang ama. Tumango ako. Ang aking lalamunan ay barado. Naiintindihan ko, gagawin ko ang lahat. Inabot ng judge ang divorce confirmation papers. Kinuha ko ang ballpen, nanginginig ang aking kamay at huminto sa ibabaw ng signature line. Ang pagpirma rito ay gagawin kaming ganap na estranghero. Ang alaala ng araw ng kasal ay bumalik. Ang araw na nagbigay kami ng singsing sa harap ng aming pamilya. Ang sumpaan na magsasama kami habang buhay ay napakabigat ngayon. Pumikit ako at iginalaw ang ballpen. Ang sulat ay crooked at nanginginig. Nang umalis ang ballpen sa papel, narinig ko ang isang bagay na nabasag sa aking dibdib. Tapos na talaga. Paglabas ko ng korte, tumayo ako sa harap ng pinto. Nag-atubili ako. Sumakay si Sofia sa itim na Mercedes-Benz na naghihintay sa kanya, nakasuot ng sunglasses. Kinuha ko ang lakas ko at tinawag siya. Sofia. Tumigil siya at lumingon. Sa likod ng itim na lens, hindi ko alam kung ano ang kanyang tingin, ngunit naramdaman ko ang distansya na parang isang Great Wall. Sofia, paumanhin. Alam kong wala nang saysay ang sasabihin ko ngayon, pero paumanhin talaga sa iyo at sa anak natin. Ang aking boses ay basag. Nanahimik si Sofia sandali, at pagkatapos mahina siyang nagsalita. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa akin. Ang taong dapat mong hingian ng paumanhin ay ang sarili mong nakaraan, ang lalaking nangako na magiging disente. Ikaw mismo ang pumatay sa lalaking iyon. Ngayon, mamuhay ka ng maayos sa natitira mong buhay. Huwag mong hayaang ikahiya ka ni Angela. Pagkatapos magsalita, sumakay si Sofia sa kotse. Umandar ang kotse. Iniiwan ako sa ilalim ng mainit na araw. Nakatingin lang ako sa kotse hanggang sa mawala ito sa crowd. Ang walang laman na pakiramdam ay bumalot sa akin. Ako ay opisyal na walang-wala. Walang asawa, walang anak, walang bahay.
walang pera. Bumalik ako sa aking madilim na silid at humiga sa platform. Nakatingin ako sa kisame na puno ng cobwebs. Ang aking kinabukasan ay madilim tulad ng silid na ito. Habang nag-iisip ako kung paano ako kukuha ng pera bukas, tumunog ang telepono ko. Isang kakaibang numero. "Hello?" Sagot ko. May pagod sa aking boses. "Mr. Victor Alcantara? Ako ang legal representative ni Miss Ina Zamora. Tumawag ako para ipaalam sa iyo ang ilang legal matters tungkol sa client ko." Nanlamig ako. Bumangon ako. Humihingal. Ano ang gusto ni Ina? Ang client ko ay humihingi ng lump sum child support para sa 2 anak na malapit ng ipanganak. Ang specific amount ay 20 milyong piso. Kapag pumayag ka, nangangako si Miss na Zamora na aalis siya sa lawsuit at hindi na makikialam sa buhay mo. Kung tatanggi ka, sisimulan namin ang legal proceedings para sa iyong pananagutan. Kasabay nito, ikinokonsidera ni Miss Ina Zamora na ibigay ang mga anak sa Child Protection Agency pagkapanganak. 20 milyong piso? Nababaliw kayo? Sinabi ko na, nalugi ako. Saan ako kukuha ng 20 milyong piso? Sumigaw ako sa Pag-asa. Problema mo iyon, Mr. Alcantara. Ikaw ang ama ng 2 bata at mayroon kang responsibilidad. Ang client ko ay nasa mahirap na sitwasyon. Hindi niya kayang palakihin ang 2 bata nang walang suporta mo. Bibigyan ka namin ng 1 linggo. Kung wala kaming makukuha na positibong sagot pagkatapos ng 1 linggo, magkikita tayo sa korte. Tut tut tut. Ang malamig na tone ay tumunog. Nahulog ang telepono sa aking kamay at nabasag ang screen. 20 milyong piso. Ang numerong iyon ay sumasayaw sa aking isip. Tinatawanan ang aking kawalan ng lakas. Napakalupit talaga ni Ina. Alam niyang wala akong pera, ngunit sinadya niya akong itulak sa bingit ng kamatayan. Gusto niyang pisilin ang huling bahagi ng aking buhay o ipadala ako sa kulungan para iwasan ang responsibilidad. Naalala ko ang inosente at malambing na mukha ni Ina dati. Paano nagbago ang isang tao ng ganito? O iyon ba ang totoong siya na hindi ko nakita dahil sa aking pagkabulag? Hinding-hindi niya ako minahal. Minahal lang niya ang aking wallet. At nang wala na ang wallet, naging isang bad debt ako na nais niyang iwasan. Lumuhod ako sa sulok ng silid. Ang takot ay kumalat sa bawat cell ng aking katawan. Kung wala akong pera, itatapon ba talaga ni Ina ang 2 anak ko? 2 inosenteng bata. Ang aking dugo. Bago pa sila ipanganak, naging bargaining chip na sila ng kanilang ina. Ako ang pinakamasamang ama, ngunit hindi ko pwedeng makita na itatapon ang mga anak ko. Hinalungkat ko ang aking lumang damit, naghahanap ng anuman na may halaga. Isang fake Rolex watch na binili ko para magyabang. Kung ibebenta ko iyon ngayon, makakakuha ba ako ng ilang libong piso? Ilang pares ng alligator leather shoes? Ilang branded shirts na kupas na? Ang lahat ng iyon ay walang halaga sa harap ng 20 milyong piso. Naisip ko na kumuha ng utang sa loan shark, ngunit sino ang magpapautang sa isang pulubi na walang bahay at trabaho? Ang mga loan shark ay hindi bobo para itapon ang pera sa isang katulad ko. Dead end. Umabot na ako sa dulo. Ang ideya na magpakamatay ay muling pumasok sa aking isip. Kung mamatay ako, matatapos ang lahat ng utang at sakit. Ngunit ang imahe ng aking 2 anak na malapit ng ipanganak ay pumigil sa akin. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Matatapos ang buhay, ngunit ang utang sa mundo ay mananatili. Kailangan kong mabuhay at bayaran ang utang ko. Kay Sofia, sa mga anak ko, sa mga magulang ko, at sa aking conscience. Ang aking kumukulong tiyan ang nagdala sa akin palabas sa negatibong pag-iisip. Sa loob ng 2 araw, nabuhay ako sa tuyong tinapay at tubig. Kailangan kong kumain ng isang mainit na bagay para magkaroon ng lakas. Kinalkula ko ang huling barya sa aking bulsa. 15 piso, halaga ng isang lugaw at isang bote ng soft drink. Nagpunta ako sa pamilyar na lugawan sa sulok.
Dati, hinding-hindi ako tumutuntong sa mga karenderya na tulad nito, ngunit ngayon, ang amoy ng mainit na sabaw na nanggagaling sa malaking kaldero ay nagpagutom sa akin. Umorder ako ng isang lugaw. Ang owner ay tumingin sa aking maruming damit ng may awa, ngunit nagbigay pa rin ng malaking portion. Hinawakan ko ang mainit na mangkok at humigop ng sabaw. Ang masarap na lasa ay kumalat sa aking bibig, nagbigay ng init sa aking tiyan. Yumuko ako at kumain ng mabilis. Biglang narinig ko ang isang pamilyar na boses. Hindi ba't ikaw si CEO Victor Alcantara? Nagulat ako at itinaas ang aking ulo. Sa harap ko, nakatayo ang isang young executive ng isang construction supply company, isang partner na ilang beses ko nang nakatrabaho. Nakasuot siya ng well-tailored suit, may hawak na mamahaling briefcase at bagong labas lang sa kanyang kumikinang na Audi. Nagmadali akong yumuko, sinubukan kong iwasan siya, ngunit hinila na niya ang silya sa tapat ko at umupo. Diyos ko, ikaw nga, Sir Victor. Anong nangyari sa iyo? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may halo ng gulat at awa. Sinubukan kong ngumiti. Pare, ang buhay, kung may upside may downside rin, hindi lang ako sinuwerte. Bumuntong hininga siya at umiling. Narinig ko ang tsismis sa kumpanya mo at sa family issues mo, pero hindi ko akalain na ganito na pala kalala. Nakita ko si Madam Sofia Reyes sa Business Forum kahapon. Napakaganda niya. Lumaki ng husto ang kumpanya at napili pa siyang Woman Entrepreneur of the Year. Ang paglitaw ng pangalan ni Sofia ay tumusok sa akin. Oo, matalino siya. Masaya ako para sa kanya. Kuya Vic, mahina niyang sinabi. Sa totoo lang, nagkamali ka talaga. Bihira ang babaeng tulad ni Madam Sofia. Matalino, masipag, at tapat sa asawa at anak. Sinira mo ang blessing mo. Nabalitaan ko, nagloloko ka raw sa sekretary mo. Ngayon, nagising ka na ba? Hindi ko maiangat ang aking mukha dahil sa kahihiyan. Alam ko pare, nagbabayad ako ng mahal na presyo. Wala na akong pera, wala na akong anumang bagay. Tinitigan niya ako sandali at pagkatapos, kinuha niya ang wallet niya at kumuha ng ilang 500 dinang pisong papel, inilagay sa mesa. Ito lang ang cash ko. Kunin mo ito kuya, bilang utang na loob sa ating nakaraan para makakain ka ng maayos at magpalakas. Huwag kang sumuko. Salamat pare, hinding-hindi ko ito makakalimutan. Kinuha ko ang pera, nanginginig ang aking kamay, uminit ang aking mata. Tumapik siya sa aking balikat at tumayo. Kaya mo iyan kuya. Kung may buhay, may pag-asa. Huwag kang sumuko. Kailangan ko nang umalis. May urgent meeting ako. Sumakay siya sa kanyang kotse at umalis. Iniiwan ako sa tabi ng malamig na lugaw at ang pera sa mesa. Ang kanyang pagdating ay parang salamin na nagpapakita ng aking miserableng pagkatalo. Parehong lalaki, halos parehong simula. Ngunit ngayon, siya ay isang matagumpay na businessman at ako ay isang pulubi na umaasa sa awa ng iba. Tiningnan ko ang mga taong nagmamadaling umalis. Ang masayang tawanan ng mga mag-asawang magkasama sa trabaho. Ang masayang mukha ng isang ama na sumasundo sa kanyang anak. Ang mga simpleng tanawing iyon ay naging isang luxury na ngayon para sa akin. Nagkaroon ako ng lahat, ngunit sinira ko. Ang huli kong pagsisisi ay humiwa sa aking puso bawat oras. Kinuha ko ang pera na binigay niya at nagpasya akong umuwi sa probinsya. Nais kong makita ang simpleng bahay kung saan ako lumaki. Kahit tinalikuran ako ng ama ko, umaasa ako na sa kaibuturan ng kanyang puso, may natitira pa ring kaunting pagmamahal para sa kanyang naligaw na anak. Nais kong humingi ng tulong sa aking mga magulang. Baka ibenta nila ang lupa para magsimula ako muli at mas mahalaga para maibigay ko ang hinihingi ni ina. Pagdating ko sa baryo, natakot akong makita ang mga kakilala, kaya nagtago ako sa likod ng malaking puno at naglakad sa isang maliit na daanan patungo sa bahay. Ang bahay ng aking mga magulang ay tahimik sa ilalim ng matandang puno. Ang gate ay nakasarado. Siguro, lumabas sila. Umupo ako sa ilalim ng puno, naghintay.
Nang magtanghali, nakita ko ang nanay ko na umuuwi mula sa market. Nakasuot siya ng lumang straw hat at may hawak na pulang plastic basket. Naglalakad siya ng may kahinaan dahil sa arthritis. Napakabata pa niya, ngunit ngayon, napakatanda na niya. Ang kanyang buhok ay puti na. Lumapit ako at mahina akong tumawag. Nanay. Nagulat ang nanay ko at nahulog ang basket. Nanlaki ang kanyang mata nang makita niya ako. Umiyak siya nang yakapin niya ako. Minjun, anak ko, anong nangyari sa'yo? Niyakap niya ako at ang kanyang manipis na kamay ay hinaplos ang aking payat na mukha. Nanay, nahihirapan po ako. Nawala ko ang lahat, nanay. Umiyak ako na parang bata sa kanyang balikat. Matapos ang mahabang pag-iyak, dinala ako ng nanay ko sa likod ng bahay, natatakot na makita ako ng ama ko. Kinuha niya ang tinapay sa basket at inabot sa akin. Kumain ka, anak, napakapayat mo. Nasasaktan ako. Kumain ako ng tinapay, umiiyak, at ipinaliwanag ang lahat. Si ina, ang 20 milyong piso, ang aking kawalan ng trabaho. Nanay, pakiusap, tulungan niyo po ako. Ibenta niyo po ang lupa sa likod ng bahay o manghiram tayo ng pera sa mga kamag-anak. Babayaran ko po iyon. Kailangan kong iligtas ang mga anak ko. Ang mukha ng nanay ko ay nagbago sa sakit nang marinig niya ang aking kwento. Tiningnan niya ako. Ang pag-ibig at pag-asa ay naghalo sa kanyang mata. Hinawakan niya ang kamay ko at umiling. Hindi, anak. Nangako ang ama mo. Kung sino man ang tumulong sa iyo, magpapakamatay daw siya. Ang lupa na iyon ay galing pa sa mga ninuno. Hinding-hindi iyon ibebenta ng ama mo. At wala na akong mukha na manghiram ng pera sa mga kamag-anak. Mula nang kumalat ang tsismis mo, pinagtitinginan na kami ng lahat. Hinding-hindi ako makalabas ng bahay. Paumanhin, anak, hindi kita matutulungan. Nanlamig ako. Ang huling pag-asa ay nawala. Ang aking ama ay isang matigas na tao. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Kung tinalikuran niya ako, hindi na ako anak ng bahay na ito. Kaya, anong gagawin ko, nanay? Mamamatay ako, nanay. Hinawakan ko ang kamay niya nang may pag-asa. Umiyak ang nanay ko. Ang luha ay dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Kinuha niya ang isang bundle of money na nakatali sa goma sa bulsa ng kanyang damit at inabot sa akin. Ito lang ang mayroon ako. Pera na pinagbenta ko ng gulay sa loob ng ilang araw. Kunin mo ito. Maglakbay ka ng malayo at magsimulang muli. Huwag ka nang bumalik dito. Baka makita ka pa ng ama mo at saktan ka niya. Anak, kailangan mong panindigan ang ginawa mo. Iyan ang karma mo. Kahit nasasaktan ako, hindi kita maililigtas. Itinulak ako ng nanay ko at tumakbo sa bahay. Isinara ang pinto ng malakas. Ang iyak niya sa likod ng pinto ay naghiwa sa aking puso. Nakatayo ako, nakapako sa harap ng saradong pinto. Hawak ko ang pera na may init ng kamay ng nanay ko. Napagtanto ko, wala nang makakaligtas sa akin. Sinaktan ko ang mga taong pinakamamahal ko. At ngayon, kailangan kong harapin ang resulta ng mag-isa. Naglakad ako ng may kahinaan. Ang aking anino ay mahaba at nag-iisa sa dusty road sa probinsya. Ako ay walang-wala at miserable. Bumalik ako sa Maynila na may matinding pagkadismaya at nagpunta sa Manila Bay. Nakita ko ang maputik na tubig na umikot at nais kong tumalon para matapos ang lahat. Ngunit ang mukha ng aking matandang nanay na umiiyak sa likod ng saradong pinto, ang mukha ni Angela na yumayakap sa akin at ang dalawang hindi pa ipinapanganak na buhay sa tiyan ng malupit na babae ay pumigil sa akin. Hindi ako pwedeng mamatay. Kung mamatay ako, tapos na, ngunit ang utang ko sa mundo ay mananatili. Kailangan kong mabuhay at bayaran ang utang ko kay Sofia, sa mga anak ko, sa mga magulang ko, at sa aking conscience. Nagpunta ako sa labor market, ang lugar kung saan nagtitipon ang mga taong working class. Dati, inuutusan ko lang ang mga tao. Ngayon, kailangan kong magmakaawa para sa trabaho. Walang sinuman ang umuupa sa isang middle-aged man na mukhang mahina tulad ko.
Pinatalsik ako at pinagtawanan. Sa wakas, nakita ko ang isang recruitment ad sa poste. Delivery rider needed. Stable income. Motorcycle owner preferred. Mayroon akong lumang motorsiklo. Binili ko iyon sa murang halaga gamit ang pera na binigay ng nanay ko at ng kaibigan ko. Nagdesisyon akong maging delivery rider. Sa unang araw ng trabaho, nagsuot ako ng orange uniform at helmet na nagtatago ng aking mukha. Gumamit ako ng delivery app sa aking basag na telepono. Ang una kong order ay bubble tea para sa isang office building. Pagdating ko, tumingin sa akin ang security guard nang may paghamak at sinabi na gamitin ko ang cargo elevator. Tiniis ko ang kahihiyan at sumakay ako sa elevator na may amoy ng basura, may hawak na mabigat na bag ng bubble tea. Sa 12th floor, bumukas ang pinto. Natigilan ako. Ito ang building ng kumpanya ng aking dating client. Yumuko ako at ibinaba ang helmet ko. Naglakad ako patungo sa reception desk. Sino ang hinahanap mo? Walang galang na tanong ng receptionist. Delivery po para kay Miss Kim sa accounting. Pagkatapos, lumabas si Miss Kim. Kilala ko siya. Dati, tuwing makikipagkita siya sa akin, yumuyo ko siya at sinasabing, Sir Victor. Ngayon, tiningnan niya ako at napakunot ang noo. Bakit ang tagal mo? Natunaw na ang yelo. Paano ka ba magtrabaho? Kung ganito, ire-report kita sa app para maban ka. Hindi ako nag-angat ng ulo at nagpaumanhin lang ako. Paumanhin po, ma'am. Traffic po kasi sa elevator. Kinuha niya ang bubble tea at bumulong. Grabe talaga ang mga delivery rider ngayon. Tumalikod siya, tumalis. Hindi niya alam na ang delivery rider na yumuko sa harap niya ay ang dating kagalang-galang na CEO Victor. Huminga ako ng malalim, ngunit ang aking puso ay puno ng kirot. Nagtrabaho ako bilang delivery rider sa ilalim ng mainit na araw ng Maynila. Ang pawis ay dumaloy sa aking likod at pumasok sa aking mata. Ang aking mukha ay maitim at may sunburn. Ang kamay ko, na dati ay pumipirma lang ng contract, ay may calluses na at magaspang dahil sa paghawak sa handlebar ng motorsiklo ng higit sa 10 oras bawat araw. Kahit umuulan ng malakas, kailangan kong magmaneho. Ang tubig ulan ay tumama sa aking mukha. Nadulas ako at natumba ng ilang beses at ang aking katawan ay puno ng pasa at sugat. Ngunit hindi ako pwedeng magpahinga. Kung magpapahinga ako ng isang araw, magugutom ako at hindi ako makakaipon ng pera. Ang tanghalian ko ay 20 pisong tinapay o siopaw lang. Nag-iipon ako ng maliit na pera at inilalagay sa piggy bank sa ilalim ng kama. Ang layunin ko ay magpadala ng pera kay ina. Ang 20 milyong piso ay napakalayo. Ngunit umaasa ako na kapag nagpadala ako ng kahit kaunti, makikita niya ang pagsisikap ko at hindi niya sasaktan ang mga bata. Ang buhay sa ilalim ng lipunan ay nagpakita sa akin ng maraming bagay na hindi ko kailanman nakita. Ang mahirap na buhay ng mga working class, ang kabaitan ng mga tao sa soup kitchen, at ang kalupitan ng pera. Nagsimula akong magpahalaga sa simpleng bagay. Alam kong magpaumanhin at magpasalamat ng may sinseridad. Nagsimula akong matuto na maging tao muli mula sa pinakamababang level. Isang napakamahal na aral na kailangan kong bayaran ng buong buhay ko. Lumipas ang 2 buwan bilang delivery rider. Ang buhay ko ay puno ng orders, tunog ng horn, at usok ng Maynila. Ang aking kalusugan ay mabilis na lumala. Ang aking likod at joints ay masakit tuwing lumalamig ang panahon. Ang aking paningin, na dati ay maganda, ay lumabo dahil sa alikabok at kakulangan sa tulog. Ngunit hindi ako pwedeng magreklamo o magpahinga. Ang piggy bank sa ilalim ng kama ang tanging nagpapatakbo sa akin. Isang hapon, umuulan ng malakas. Nakakuha ako ng order para sa isang malaking birthday cake na pupunta sa isang marangyang subdivision sa tabi ng lake. Ang kalsada ay madulas at ang tubig ay umabot na sa kalahati ng gulong ng motorsiklo ko. Nag-ingat ako, nagmaneho ng maingat para protektahan ang cake box. Pagdating ko,
Isang middle-aged woman ang lumabas. Galit ang mukha. Bakit ang tagal mo? Ayos ba ang cake? Reklamo niya. Nagmadali akong kumuha ng cake box. Sa kabutihang palad, walang nangyari. Inabot ko ang cake nang may paggalang at bumulong. Paumanhin po, ma'am. Traffic po kasi dahil sa ulan. Kinuha niya ang cake box at tiningnan ako mula ulo hanggang paa at inirapan ako. Ayusin mo ang trabaho mo. Kapag na-late ka, maaabala mo ang mga tao. Nang tumalikod ako, tinawag niya ako. Hoy, sandali. Nagulat ako at lumingon. Kinuha niya ang ilang 500 pisong papel sa kanyang bulsa at inihagis sa putik sa harap ko. Ito ang tip mo. Kunin mo na at umalis ka na. Nakita ko ang pera na nakakalat sa putik. Naramdaman ko ang sakit ng paghamak. Dati, ako ang naghahagis ng pera sa iba. Ngayon, ako ang kailangang yumuko para kunin ang pera na ibinigay sa akin tulad ng limos. Kinagat ko ang aking labi para pigilan ang luha. Dahan-dahan akong yumuko, kinuha ang basang pera, pinunasan at inilagay sa bulsa ko. Salamat po ma'am, sabi ko. Barado ang aking lalamunan, ngunit may dignidad. Tumalikod ako. Ang tingin ng mayaman na babae ay nakapako pa rin sa aking likod. Ang perang ito ay ang aking pawis, luha at kahihiyan. Ngunit kailangan ko ang perang ito. Ang mga anak ko ay nangangailangan nito. Pagbalik ko sa aking silid, sinira ko ang piggy bank. Ang mga gusot at lumang pera ay nakakalat sa sahig. Maingat kong inayos ang mga papel at itinabi. 1,000, 1,000, 1,000. Ang total ay 15,000 piso. Iyon ang kabayaran ng 2 buwang pagsisikap ko. Ang numerong iyon ay napakaliit kumpara sa 20 milyong piso. Umupo ako, nakatingin sa pera. Ang pag-asa ay nawala. Sa ganitong bilis, aabutin ako ng 20 taon para makaipon ng 20 milyong piso. Sa oras na iyon, ang mga anak ko ay malalaki na at puno na ng sugat, tumunog ang telepono. Ang lawyer na naman. Mr. Victor Alcantara, tapos na ang deadline at wala kaming nakita na positibong move mula sa client ko. Ipa-file namin ang lawsuit bukas ng umaga. Teka muna, lawyer. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng oras. Ginagawa ko na ang lahat. May 15,000 piso na ako. Tumawa ang lawyer sa kabilang linya. Nagloloko ka ba? Ang perang iyan ay hindi sapat para sa isang buwang formula ng 2 bata. Wala na kaming pag-uusapan pa. Magkikita tayo sa korte. Tut-tut-tut. Ang malamig na tone ay tumunog. Nahulog ang telepono at iniyuko ko ang mukha ko sa aking mga kamay. Wala na akong pagpipilian. Hinding-hindi ako pwedeng magpatuloy pa. 100 lang ang natitira sa akin. Ang daan na isinumpa ko na hinding-hindi ko nababalikan, ang pagmamakaawa kay Sofia. Kinabukasan ng umaga, nagpahinga ako sa trabaho at nagsuot ng pinakamahusay kong damit. Sumakay ako sa bus at nagpunta sa dating opisina ko na ngayon ay kay Sofia na. Nakatayo ako sa harap ng marangyang salamin na pinto. Ang mga employee sa loob ay abala at lahat ay mukhang professional. Huminga ako ng malalim at nagpunta sa reception desk. Hello, gusto kong makipagkita kay Chairman Sofia Reyes. Matagal na kaming magkakilala. May appointment po ba kayo? Napakaabala po ni ma'am. Pakiusap. Sabihin mo lang na gusto siyang makita ni Victor Alcantara kahit 5 minuto lang. Tumawag ang receptionist. Pagkatapos, tumango siya. Pumayag po si ma'am. Pumunta po kayo sa 10th floor. Sumakay ako sa elevator. Ang aking puso ay humampas ng malakas. Dinala ako ng elevator sa pinakamataas na palapag kung saan ang aking opisina dati. Nang bumukas ang pinto, naghihintay si Miguel. Tiningnan niya ako. Hindi nagalit, kundi may awa at paghamak. Pumasok ka na. Naghihintay ang ate ko. Pumasok ako sa malaking opisina. Si Sofia ay nakaupo sa likod ng marangyang mesa, nakatuon sa mga papeles. Ang opisina ay ganap na iba, elegant at classy. Umupo ka,
sabi ni Sofia. Hindi iniaangat ang kanyang ulo. Maingat akong umupo sa dulo ng silya. Inilagay ko ang aking mga kamay sa aking tuhod. Pakiramdam ko ay isang nagkasala na naghihintay ng parusa. Isinara ni Sofia ang folder at itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay matalas at malamig. Ano ang kailangan mo? Hindi mo pa ipinapadala ang child support ni Angela sa buwang ito. Alam ko. Paumanhin. Nahihirapan ako. Yumuko ako. Nanginginig ang aking boses. Sofia, hindi ako pumunta rito para mag-delay ng utang. Pumunta ako rito para humingi ng isang pabor. Pabor? Nagtaas ng kilay si Sofia. Akala ko napakataas ng pride mo. Wala na akong anumang bagay na mawawala, Sofia. Pakiusap, iligtas mo ang 2 anak ko. Si ina, humihingi ng 20 milyong piso para hindi niya itapon ang mga bata. Ginawa ko na ang lahat. Ngunit, hinding-hindi ko makukuha ang ganoong kalaking pera. Pakiusap, pautangin mo ako ng 8 milyong piso. Pumayag siya sa halagang iyan. Gagawin ko ang lahat para bayaran iyon. Nangangako ako. Pagkatapos magsalita, nadulas ako sa silya at lumuhod sa malamig na sahig sa harap ni Sofia. Ako, na dating mayabang, ay lumuhod sa aking ex-wife, nagmamakaawa sa kanya na iligtas ang mga anak ko sa kerida ko. Ang matinding kahihiyan ay nagpaiyak sa akin. Tiningnan ako ni Sofia. Walang awa sa kanyang mata. Tumayo siya, naglakad sa paligid ng mesa at tumayo sa harap ko. Tumayo ka. Hindi ako tatayo. Kung hindi ka, papayag. Sabi ko, tumayo ka. Sa kanyang matigas na boses, nagulat ako at tumayo ng may kahinaan. Makinig ka ng mabuti, Victor Alcantara. Tiningnan ako ni Sofia ng diretso sa mata. Ang pera ko ay ang aking dugo at pawis, ang resulta ng pagsisikap ko at ng mga employee ko. Gagamitin ko ang perang iyon para palakihin ang anak ko, palakihin ang kumpanya at tumulong sa mga nangangailangan. Hinding-hindi ko gagamitin ang pera ko para gastusan ang kerida ng ex-husband ko at hinding-hindi ako magsisilbing cover-up sa kasalanan mo. Pero 2 buhay sila, Sofia. Wala silang kasalanan. Sumigaw ako sa pag-asa. Walang kasalanan? Oo, wala silang kasalanan. Pero ang mga magulang nila may kasalanan. Ikaw at ang babaeng iyan ay ginawa niyo ang mga bata sa panlilinlang at kalkulasyon. Ngayon, kailangan mong panindigan ang resulta. Ikaw ay lalaki, kailangan mong maging responsable. Huwag kang maging duwag na humiram ng pera sa ex-wife mo para palakihin ang illegitimate child mo. Kung gagawin mo iyon, hindi ka ba mahihiya kay Angela? Ang mga salita ni Sofia ay tila dagger na tumusok sa aking puso. Wala akong masagot. Nagsisikap akong takpan ang aking pagkakamali gamit ang pera ni Sofia. Umuwi ka na. Hindi kita tutulungan. Sundin mo ang batas. Kung maglakas loob siyang itapon ang mga bata, hahatulan siya ng batas. At kung mahal mo talaga ang mga anak mo, ipaglaban mo ang custody sa korte at palakihin mo sila. Iyon ang pinakamahusay na paraan para magbayad sala. Tumalikod si Sofia. Nagpahiwatig sa akin na umalis. Matagal akong nakatayo. At pagkatapos, lumabas ako ng may kahinaan. Nakuha ko ang sagot. Tama si Sofia. Masyado akong duwag. Paglabas ko ng building, tumingala ako sa kulay abo na langit. Wala nang tutulong sa akin. Kailangan kong harapin ang parusa ng kapalaran ng mag-isa. Hinding-hindi na ako tatakas pa. Pupunta ako sa korte at babawiin ko ang mga anak ko. Kahit magtrabaho pa ako bilang scavenger o pulubi para palakihin sila, tatanggapin ko iyon. Dumating ang araw ng trial. Ang langit ay madilim, nagpapahiwatig ng isang bagyo. Nagsuot ako ng pinakamahusay kong damit at nagpunta sa korte. Ako lang mag-isa, walang lawyer, walang pamilya. Ang tanging weapon ko ay ang aking pagsisisi at ang determinasyon na bawiin ang mga anak ko. Sa kabilang panig, dumating si Ina. Nakasuot siya ng flashy ngunit hindi classy na maternity dress, may malaking sunglasses, kasama ang kanyang greasy lawyer at ang nanay niya.
Nang makita niya ako, ngumiti siya nang may pangiinsulto at nagbulong sa kanyang lawyer. Nagsimula ang trial. Ang courtroom ay puno ng tensiyon. Tumayo ang lawyer ni Ina at malinaw na nagsalita. Honorable Judge, ang client ko, si Miss Ina Zamora, ay 7 buwang buntis sa kambal. Dahil sa mahirap na kalagayan at kawalan ng trabaho, tinanggihan siya ng defendant, Victor Alcantara, na maging responsable. Kaya humihingi si Miss Ina Zamora ng lump sum child support na 20 milyong piso para masigurado ang buhay niya at ng mga bata. At dahil ang defendant ay walang matatag na tirahan at kita, hinihiling namin na ibigay ang custody kay Miss Ina Zamora. Tumayo ako, hinawakan ko ang railing at nagsalita ng may kalmado. Honorable Judge, inaamin ko na ako ang ama ng 2 bata. Gusto kong maging responsable. Ngunit nalugi ako. At nagtatrabaho ako bilang delivery rider, sapat lang para mabuhay araw-araw. Wala akong kakayahan na magbayad ng 20 milyong piso. Hinihiling ko na magtalaga ang korte ng child support na naaayon sa aking kita. At kung ayaw ng ina ang mga bata, masigasig akong humihiling na bigyan ako ng custody para ako na mismo ang mag-alaga sa kanila. Sumigaw si ina. Nagsisinungaling siya. Saan niya itinago ang pera niya? Imposibleng walang pera ang dating CEO. Gusto niyang linlangin ang korte. Pinukpok ng judge ang gavel at humiling ng kaayusan. Miss Zamora, manahimik kayo. Hahatulan ang korte batay sa ebidensya. Biglang bumukas ang pinto ng courtroom at isang babae ang pumasok, si Sofia. Nakasuot siya ng elegant and confident suit. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nawala ako sa sarili at tiningnan si Sofia. Bakit siya nandito? Para tawanan ako o para magbigay ng mas masamang testimony laban sa akin? Nagpunta si Sofia sa clerk at nagsumite ng isang folder ng makapal na dokumento. Honorable Judge, ako si Sofia Reyes, ex-wife ng defendant Victor Alcantara. Gusto kong magsumite ng ilang mahahalagang ebidensya tungkol sa kasong ito. Sinuri ng judge ang mga documents at pinahintulutan si Sofia na magsalita. Tumayo si Sofia sa harap ng korte at nagsalita ng malinaw. Honorable Judge, ang documents na ito ay nagpapatunay sa kasalukuyang financial status ni Mr. Victor Alcantara. Matapos ang divorce settlement, ang lahat ng assets ay napunta na sa akin. Si Mr. Victor Alcantara ay walang-wala na ngayon, nakatira sa inuupahang silid at nagtatrabaho bilang freelance delivery rider. Ang kanyang average monthly income ay 60,000 to 70,000 piso lang. Kaya ang 20 milyong piso na hinihingi ng plaintiff ay walang batayan at hindi matutupad. Namutla ang mukha ni Ina at nauutal. Ikaw, bakit mo siya pinagtatanggol? Nakikipagsabwatan kayo para linlangin ako. Lumingon si Sofia kay Ina. Ang kanyang tingin ay malamig na parang labaha. Manahimik ka. Bumalik si Sofia sa judge. Honorable Judge, ito ang ebidensya tungkol sa character ng plaintiff, Miss Ina Zamora. Bago niya nakilala si Mr. Alcantara, 2 beses na siyang nagdiborsiyo at may record ng pag-iwan ng kanyang biological children sa isang provincial orphanage. Higit pa rito, mayroon akong recording na humihingi ng pera si Miss Ina Zamora kay Mr. Alcantara at nagbanta na magpapaaborsyon kung hindi niya ibibigay ang pera. Ang isang inang may ganitong moral character ay may karapatan bang magpalaki ng 2 bata? Nagsimulang magbulungan ang courtroom. Nanlamig si Ina sa kinaroroonan at ang kulay ng kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang nanay ay tahimik na lang. Tiningnan ko si Sofia. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat at paghanga. Hindi ako iniwan ni Sofia. Tahimik siyang nag-imbestiga at nagtipon ng ebidensya para protektahan ako o mas tumpak para protektahan ang 2 bata mula sa kamay ng malupit na ina. Nagkaroon ng 15 minutong recess ang korte. Ang oras ay tila walang hanggan. Sa wakas, nagbigay ng hatol ang judge.
batay sa ebidensya at mga legal na regulasyon, ibinasura ng korte ang 20 milyong pisong child support na hinihingi ng plaintiff. Ang defendant, Victor Alcantara, ay inuutusan na magbigay ng buwanang child support na naayon sa kanyang aktwal na kita sa halagang 30,000 piso bawat anak tungkol sa custody dahil ang plaintiff ay may kakulangan sa economic at moral qualifications at ang defendant, Victor Alcantara, ay nagpakita ng masigasig na intensyon na mag-alaga. Pansamantalang ibibigay ng korte ang custody ng 2 bata kay defendant, Victor Alcantara, pagkapanganak. Kailangan ni defendant, Victor Alcantara, na tanggapin ang mga bata at alagaan sila. Ang tunog ng gavel ay umalingaw-ngaw sa mesa. Sumigaw si ina at bumagsak. Ang kanyang plano ay ganap na nawasak. Nang matapos ang trial, tumakbo ako kay Sofia para magpasalamat, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay at pinigilan ako. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ginawa ko ito dahil sa conscience ko. Ayaw kong makita ang mga bata na inaabuso. Magsimula ka na ng maayos ngayon at palakihin mo sila ng tama. Huwag mo na akong biguin pa. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Sofia at umalis. Ang kanyang maliit ngunit matatag na likod ay nawala sa pinto ng korte. Nakatayo ako, umiiyak. Nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataon na magsimulang muli sa buhay na may banal na paternity, hindi pera. Matapos ang trial, ipinanganak ni ina ang 2 anak na lalaki sa ospital. Pagkapanganak, iniwan niya ang 2 bata sa incubator at umalis ng tahimik. Hindi man lang siya nag-iwan ng anumang mensahe. Ang kanyang nanay ay naglaho rin. Dinala ko ang 2 anak ko sa aking masikip na silid. Pinangalanan ko ang kambal na Carlo at Paulo. Umaasa ako na lalaki sila ng mabait at matuwid at hinding-hindi susunod sa yapak ng kanilang ama. Ang buhay bilang single dad ay nagsimula sa maraming pagsubok. Ang mga premature babies ay madalas magkasakit at umiyak sa buong gabi. Kailangan kong magpahinga sa trabaho sa araw para alagaan sila at nagmamaneho lang ako ng motorsiklo sa gabi. Iniiwan sila sa isang mabait na kapitbahay. Ang halaga ng diapers, formula at gamot ay umubos sa maliit na kita ko. Minsan, kailangan kong magutom sa isang araw para makabili ng formula ng mga bata. Ang aking puso ay nasira habang nakikita ko ang mga bata na umiiyak sa gutom. Maingat akong nagtitimpla ng formula, nagpapalit ng diapers at pinatutulog sila. Ang aking magaspang na kamay ay naging kakatuwang sanay. Sa gabi, niyayakap ko ang 2 bata sa mainit at masikip na silid at bumubulong ng paumanhin. Paumanhin dahil ipinanganak ko sila sa mahirap na sitwasyon. Paumanhin dahil hindi ko sila binigyan ng kompletong pamilya. Ngunit kapag nakita ko ang inosenteng ngiti ni na Carlo at Paulo sa kanilang pagtulog, ang lahat ng pagod ay nawawala. Sila ang aking liwanag at ang aking pag-asa. Nagsimula akong gumawa ng lahat ng uri ng trabaho para mabuhay. Paghuhugas ng plato sa restaurant, construction work, paglilinis, anuman ang trabaho basta't malinis. Wala na akong pride o takot sa hirap. Ang tanging takot ko ay ang gutom at sakit ng aking mga anak. Minsan, nagkasakit ng malala si Paulo sa pneumonia at dinala namin siya sa emergency room. Tumakbo ako sa lahat ng dako, sinubukan kong humiram ng pera para sa hospital bill. Handa akong ibenta ang motorsiklo ko, ang tanging paraan ko para kumita. Biglang sinabi ng doktor na may nagbayad na ng lahat ng hospital bill. Tinanong ko ang nurse at sinabi niya na isang babae na hindi nagpakilala ang nagbayad. Alam kong si Sofia iyon. Kahit nagbigay siya ng matitigas na salita, tahimik siyang nagbabantay sa amin at tinutulungan ako kapag bumagsak ako. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang utang na loob na ito. Sa paglipas ng panahon, lumaki sina Carlo at Paulo nang malusog sa ilalim ng aking pag-ibig. Kahit kulang kami sa material na bagay, ang mga bata ay mababait at malapit sa kanilang ama. Kapag umuwi ako ng pagod, tumatakbo sila. Niyayakap ang aking mga binti at minamasahe ang aking balikat.
Ang mga sandaling iyon ay nagparamdam sa akin na ako ang pinakamayamang lalaki sa mundo. Natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi sa mararangyang party, mamahaling kotse o sexy mistress. Ang kaligayahan ay nasa mga simpleng bagay na totoo na nawala ko noon. Lumipas ang ilang taon. Ako ngayon ay halos 50 na. Ang aking buhok ay may ilang puti na. At ang aking balat ay may mga kulubot dahil sa hirap. Nagtatrabaho pa rin ako bilang delivery rider, ngunit nakabili ako ng mas magandang motorsiklo at nakakuha ako ng mas malaking apartment para sa aming pamilya. Sina Carlo at Paulo ay pumasok na sa elementary school. Ang dalawang bata ay matalino, guwapo, at magaling mag-aral. Ngayon ang first day of school. Nagpahinga ako sa trabaho at dinala ang mga bata sa paaralan. Ang aking puso ay puno ng kagalakan habang nakikita ko sila sa kanilang bagong uniform. Matapos silang dalhin sa classroom, tumayo ako sa harap ng gate, nakatingin sa kanila. Biglang huminto ang isang mamahaling sedan sa harap ng gate. Bumaba ang isang babae, may hawak na kamay ng isang magandang batang babae at naglakad sila sa paaralan. Si Sofia, sa loob ng ilang taon, mas gumanda siya. Ang karangalan at kaligayahan ng isang babaeng matagumpay ay nandoon. Sa tabi niya, isang matalino at maginoong lalaki ang kasama niya. Siya ang bagong asawa ni Sofia, isang professor na narinig ko sa tsismis. Maingat niyang hawak ang bag ng bata at tumitingin kay Sofia ng may pagmamahal. Ang batang babae sa tabi nila ay siguro ang kanyang anak o anak nila. Sa pagtingin sa kanilang masaya at kumikinang na itsura, sumakit ang aking puso, ngunit wala akong inggit. Karapat-dapat sila sa kaligayahan na iyon. Biglang lumingon si Sofia at ang aming mga mata ay nagtagpo sa gitna ng crowd. Nagulat ako at sinubukan kong umiwas, ngunit ngumiti si Sofia. Isang malambot at tahimik na ngiti, tulad ng pagbati sa isang matandang kaibigan. Dahan-dahan siyang tumango sa akin at pumasok sa paaralan. Sa sandaling iyon, gumaan ang aking puso. Ang lahat ng galit at pagsisisi sa nakaraan ay tila nawala sa ngiti na iyon. Pinalampas ako ni Sofia, o nakalimutan na niya ako tulad ng isang healed scar. Ini-start ko ang motorsiklo at sumama sa abalang crowd. Ang aking buhay ay nagbukas ng isang bagong pahina. Kahit hindi ako mayaman, mayroon akong 2 mabait na anak at mayroon akong trabaho. Nagbayad ako ng napakamahal na presyo para sa aking pagkakamali noong bata ako. Ngunit ang presyo na iyon ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Ako, si Victor Alcantara, isang lalaking nagkaroon ng lahat, nawala ang lahat, at sa abo, natagpuan niya ang kanyang sarili. Ang aking kwento ay nagtatapos dito, ngunit ang buhay ay nagpapatuloy sa aral ng karma, pag-ibig at pagpapatawad. Ang aral na dadalhin ko hanggang sa huling hininga ko.